Angeline's POV. Paano niyan? Bukas ba alis na tayo rito? Medyo may kalungkutang tanong ni Nadia. Bakit parang ayaw mo? Tinaasan ko siya ng gilay at nagdududang tiningnan. Hindi Tarantay itong napakamot at nagpalakad-lakad. Ano lang? Ano, wala kang pera? Tapos uupa ka pa ba ng ibang bahay? Ayos na rito, komportable si Adi dito. O tapos, kaya ako magtatrabaho para mabigyan ng magandang buhay ang anak ko, diba? Makakabayad naman tayo kapag sumweldo na ako, kaya't anong mali sa gusto ko mangyari, Nadia? Mas tinaasan ko siya ng kilay. Napangawi ito. Ano, isa pa, baka kasi mahirapan na namang maghanap sa atin si Aldrin. Mahinang bigkas nito. Pinanliitan ko siya ng tingin. Sinasabi ko na nga ba? Lumabas din ang totoo. Ngumisi ako na ikinasimangot niya. Nadia, maraming access at connection si Aldrin. Madali na lang kami mahahanap. Take note ha, kaming hahanapin, hindi naman ikaw. Pangaasar ko pa sa kanya. Angeline naman. Maktol niya na ikinatawa ko na mahina. Ganito na lang, Nadia. Hindi na tayo lilipat ng bahay, pero wag mo akong pipigilan na magtrabaho kay Gueco. Sandali itong natahimik kapag ko'y bumuntong hininga, tsaka maliit na tumango. Kaya naman kinabukasan agad akong pinuntahan ng sinabing jewel store sa akin ni Gueco. Mainit ang pag-welcome sa akin nito, maging ang dalawa pa na staff. Hindi ko nga rin siya napigilang buhatin niya si Adi. It's good that you accepted my offer. Actually, you only need to watch for the store and give an update. I won't be here every day since I need to manage my banks in the main city. Paliwanag nito. Tumango ako at nilibot ang tingin sa store. Maayos at malinis. Mabango rin at maganda ang detalyadong disenyo sa loob. Halatang nagbayad para sa pag-aayos. Maayos din ang hilera ng mga alahas sa babasaging estante. Buti pala hindi bangko ang pinatayo mo rito. Kuryosong tanong ko. Para medyo malayo kasi sa linya nito ang ganitong negosyo. I already have a bank branch here and we're not just selling jewelry here, Miss Di Masupil. We're also somehow a pawn shop. Napaawang ang labi ko. Di ko naisip na pwede yon. Don't worry, Rod is an expert at checking if the jewelry is authentic or not. All you have to do is to give me updates on this store. Agad na dagdag nito. Akala ko ba assistant, ba't parang supervisor ang dating ko? Tanong ko na kinahalakhak ng lalaki. Just do the work. I'll pay a good amount. Don't worry. I will give you an ATM within this week for your salary. Tumango na lang ako at di na nagreklamo pa. Sa kabilang banda, na magtrabaho na ako, medyo nagdalawang isip ako, lalo na't may kakulitan si Adi. Natatakot akong baka may mabasag siya at malaki ang babayaran namin. Hindi yata magtatagal at may mababasag si Adi na gamit ito sa store. Di ko mapigilang sabi kay Gueco nang bumusita muli ito sa store matapos ang ilang buwan. Imbes magtanong ang lalaki, nagawa pang humalakhak at buhatin si Adi. It has been 6 months, Miss Limasupil. Wala pa naman nababasag si Adi at kung may mabasag man siya rito, huwag mong isipin ang bayarin. There's someone who will pay the bill, surely. Makahulog ang bigkas nito. Ha? Sino naman? Tsaka ang mamahal na mga gamit mo rito. Shh! If the business is good, every investment is worth it. Kumindat siya na kinataas ng kilay ko. Minsan lang bumasita si Gueco, ganun din si Nadia. Laging si Aldrin nangangamusta sa amin ng anak ko. Kontento na nga ako at panatag na hindi na kami hahanapin ni Andre matapos mag5 taong gulang ni Adi. Minsan wala na ako narinig na balita pa kay Andre. Sa palagay ko ay natuloy na ang kasal niya. Bahagyang nanakit ang puso ko sa naisip. Idagdag pang nahagip ng tingin ko si Adi na seryosong nagbabasa ng pambatang libro habang nakahiga sa sofa. Paano na lang kapag nalaman niya balang araw na kasal na ang tatay niya sa kapatid niya? Ng mama niya? Ano na lang ang mararamdaman niya? Bumigat lalo ang damdamin ko roon. Tumingala ako at pilit pinigilan ng pag-iyak. Minsan nagsisisi ako nagtago pa. Naisip ko kasi na baka bumait si Andre kung nakilala niya si Adi. Kaso ayoko rin gawin yon dahil baka iba ang mangyari. Na maubos sa mga customer, nilapitan ko si Adi at sinuklay ang buhok nito. Inosente siyang tumingin sa akin at maliit na ngumuso. Mama, umiiyak yung bata sa kwento. Hinahanap niya yung papa niya. Anito bigla na ikinatigal nito. Hindi ako nakagalaw at naawang lang ang mga labi. Wala po ba siyang papa? Dagdag pang tanong nito. Di ko mapilit ang sarili kong ngumiti. Di ko kasi alam kung swerte ba ako na di siya naghahanap ng tatay o sa ganitong paraan niya ay tinatanong kung sinong tatay niya. Tumikim ako at huminga na malalim.
Maliit ko rin kinurot ang pisngi niya at tinitigan ang mga mata niya. Baka nagtatrabaho ang papa niya, anak. Malambing kong bigkas bago siya pinatakan ng halik sa pisngi. Iba na lang ang basahin mo ha. Balik mo na lang ito sa kanya kapag malaki ka na. Sandaling nangunot ang noon niya. Iyon ang gagawin nito na kuhang-kuha ang itsura ni Andre. But it's for kids, Mama. I'm still young. I don't wanna miss out. How can he find his father? Paliwanag pa nito. Imbes na intindihan ang sinasabi niya, mas naaliw pa ako sa accent niya. Kapareho ng kay Andre at Aldrin. Ganyan siguro talaga kapag turo ni Aldrin. May mga bagay na hindi mo muna dapat alamin, anak. Sa ngayon, ito na munang basahin mo. Kinuha ko mula sa bag niya ang bagong libro patungkol sa mga hayop at inilagay sa kamay niya. Mama, pahiramin ko muna kaya sa kanila si Papa. Mas natigilan ako doon at nangunot talaga ang noo. Sinong Papa, Adi? Hindi ko mapigilang tanong. Imposible naman siguro na nakita na sila ni Andre. Ni minsan ay hindi pa naman ito nawala sa paningin ko. Kinabahan ako na baka minsan ay kung sino-sino na lang kinakausap niya. Baka mamaya bigla na nga lamang siya na isama. Adi, don't talk to strangers, baby, okay? Ngunit naputo lang sasabihin ko matapos itong bumalikwas ng tayo sa sofa at diretso pang tumingin sa entrance ng tindahan. Papa! Malakas niyang sigaw sa lalaking nakangisi habang nakasandal ang braso sa hamba ng pintuan. May bitbit itong paper bag na sa tingin ko ay regalo sa anak ko. This is too much, Aldrin. Hindi ko mapigilang sambit. Binigyan na naman niya ng laroang sasakyan na diremote si Adi. Pang-10 na ata yun Ngayong buwan pa lamang. I am just spoiling my nephew, Miss Dimasupil. Ngumisi siya at marahan pang ginulo ang buhok ni Adi. Kahit na, wag mo naman na isanay sa luho ng anak ko. Hayaan mong matuto siyang makontento sa kung ano ang kaya kong ibigay. Makahulugan kong pakiusap. Alam ko naman na hindi masama ang intensyon nito sa pagbibigay ng regalo kay Adi. Sadyang ayaw ko lang na lumaki sa luho ang anak ko. Baka balang araw hanapin niya at di ko naman agad maibibigay. Bumuntong hininga si Aldrin at pinakawalan na si Adi. Pinagmasdan pa niya ito sa pagbalik sa sofa bago niya ako hinarap. Kung kanina ay may pagkapilo siya. Ngayon na may seryoso na ang mga titig niya na kinakaba ko. Kuya is back here and I wasn't able to stop him. He's been stressed lately. Pagbubukas ito ng usapan. Mabilis siyang umiwas ng tingin. Alam ko na ang gusto niyang mangyari ngunit hindi pa ako handa. Hindi pa ako handa na ipakilala si Adi kanino man sa parte ng pamilya nila. Kami na lang aalis. May naipon na ako at pwede na siguro kaming bumiyay sa ibang lugar. Matatag kong sagot. This is not what I mean, Miss Dimasupil. Hindi ko naman kayo pinapaalis Gusto ko lang sabihin na hindi ko nahawak ang pagpigil pa kay kuya. Hindi ko na siya mapigilan or magagawa ng paraan na huwag kayo makita. And last time he found out that I was not holding his card. He found out that I was not the one who was wasting his money. Pag-amin pa nito, doon na nanlaki ang mata ko habang siya nahilot ang sentido. At problemadong namewang pa sa harapan ko. Ha? Paano? Na-trace niya ba na taga rito ang gumagamit? Tiningnan ako nito at marahang tumango. Yes, naisip niya na nahulog ko rito ang card tapos ngayon dito niya nahahanapin ang nakapulot? Taas kilay pang tanong ko. Exactly. And there is 100% chance that he will find you here, Miss Dimasupil. Napirmi ko ang labi. Sa totoo lang ay napamahal na ako sa Guimaras. Nandito na ang buhay ko sa nakalipas na taon at mahirap pakawalan. Ngunit anong magagawa ko? Gayong ang pinagtataguan ko ay muling magkahanap ng daan. Then I should leave. That is the hardest decision I've made. Sa kabilang banda, kinagabihan ng tulog na si Adi, agad kong tinawagan si Gueco upang makapagpaalam na. Ayoko ipagpabukas dahil baka bukas na pala ang huling araw ng pagtatago. Magre-resign na ako, Mr. Gueco. Bungad ko matapos itong sagutin ang tawag. Why? Tipid nitong sagot. Huminga ako ng malalim bago nagsalita. Alam mo namang pinagtataguan ko si Andre, diba? Ayos lang sana kung ako mahanap niya, pero ayokong madamay si Adi. Ngayong bumalik na siya dito sa Guimaras, I think I need to leave to have a peaceful life with my child. Buo at matatag ko iyong sinabi. Alam kong kasing hindi siya agad papayag. Mahirap siyang pakiusapan. 1 month. Nangunot ang noo ko sa sagot niya, ngunit di ko naman magawang magsalita.
Give me 2 weeks to find another employee and then train her for another 2 weeks. After all that, you can leave. Ako na rin sasagot sa ticket at pocket money niyong mag-ina. Just give me 1 month, Miss Di Masupil. I have a lot on my plate today and I cannot lose another employee. The hiring process is taking too long. Problemadong pakiusap niya. Naparanok ako at gustong ilaban na hindi na ako pa pwedeng magtagal. Ngunit pinutol na nito ang tawag. Awang ang labing initsa ko sa kama ang cellphone. 1 month? Baka nga 1 linggo pa lang mahanap na kami ni Andre? Inis kong sigaw kahit wala naman akong kausap. Gigil kong sinubunot ang buhok ngunit wala ring nagawa. Malaki rin naman ang utang na loob ko kay Greco. Bagsak ang balikat, umupo ako sa kama. Pinanalangin ko na lang na wag nang abutin na 1 buwan pa bago pa kami mahanap ni Andre. Sa kabilang banda. 2 araw akong kabado sa bawat dumarating na customer. Natatakot ako na baka bigla si Andre na pala ang kaharap ko. Angeline? OMG, ano ba, Rod? Ginulat mo naman ako eh. Ha? Tinawag lang kita, nagulat ka na? Anito. Nagdududa niya akong tiningnan at bahagya nang tumalikwas ang kilay niya. Umiwas ako ng tingin at bumuntong hininga. May iniisip lang ako. Pagdadahilan pa nito. Pwede bang mag-undertime tayo ngayon? Kailangan ko lang ng sariwang hangin. Bala ko rin ipasyal sa bayan si Adi. Sige, pero bawasan mong uminom ng kape. Biro pa nito na ikinairap ko. Agad kong tinawag si Adi para makaalis na kami kaagad. Sa sasakyan pa lang may maliit na ngiti na ito. Mama, day off mo? Are you going to buy some stuffs? Kuryosong tanong niya. Mabilis ko siyang hinagkan sa pisngi at nganitian. Yes, baby, what do you want for dinner? Namilog ng bahagya ang mata nito at nakita ko sa kanya ang galak. Lumapit pa siya sa bandang tenga ko para nga bumulong. Mama, I want some lumpia and carbonara. Mahinang bulong niya na mahina ko rin namang ikinahalakak. Sure, my baby. Mahigpit siyang humawak sa kamay ko na makarating kami sa bayan. Diretso kami ng palengke at namili. Napangiti ako na hindi niya ako binibitawan kahit pa may ilan na kumakausap sa kanya. At nagagapuhan. Hindi ko alam kung ako lang ba pero sa tuwing pinupuri ang anak ko, nag-uumapaw sa tuwa ang puso ko. May lahi siguro ang tatay nitong anak mo, no? Ang gwapo! Ani ng ginang na pinagbilhan namin ng kamatis. Napangawi ako at malit na lamang na tumango. Sinulyapan ko pa si Adi na seryoso lamang ang titig sa abukado at di naman yata pinansin ang sinabi ng ginang. Pabili na lang po ako 1 kilong abukado. Kinuha ko ang inaabot na plastic ng ginang at tinayaan na nga naman si Ading mamili ng abukado. Do I need to get a lot, Mama? Mahina niyang tanong. No, baby. Kunin mo lang yung kaya mong ubusin. Ang cute na bata talaga. Kapag nga binata, maraming paiiyakin na babae ang anak mo. Ani pa muli ng ginang. Puring-puri siya ng ginang kaya naman hindi maalis ang ngiti sa labi ko kahit pa nakikita kong nagsasalubong na ang kilay ni Adi dahil sa sinasabi nito. Kuha ka pa nga ng isa, libre ko na sa anak mo. Namilog ang mga mata ni Adi matapos marinig ang libre. Siya na rin mismo nagabot sa ginang ng 1 piraso. Mahina akong tumawa sa ginawa niya at isinasadyang napalingon sa kabilang dako para lang maistatwa matapos makita si Baron na bumibili ng prutas. Sandali akong natigilan at tila itinapon ang puso ko sa kung saan matapos makita si Andre na madilim ang tingin sa tindera na nag-aasikaso sa binili nila. Sa kaba agad kong iniabot sa ginang ang bayad at akmang hihilahin na paalis si Adi, ngunit paglingon ko ay wala na to sa tabi ko. Mas lalong dumagundong ang puso ko matapos makita na nasa kabilang tindahan ito at namimili ng ubas. Sa tindahan kung saan namimili rin sina Andre. Bakit ngayon pa, Adi? Gusto kong sumigaw at hilahin ng anak ko, ngunit hindi ako makagalaw. Imbes magpakita, pumasok ako sa tindahan ng ginang at pinagmasdan na lamang kung paano napansin ni Baron si Adi. Kasabay noon ang pagkunot ng noo ni Andre sa bata, ngunit nilapitan din to kaagad. Are you lost, young boy? Malambing na tanong nito kay Adi na siyang nagpahulog sa puso ko. No, I'm not. I want some grapes. Kalmadong sagot ni Adi sa kanya. Bahagya akong yumuko. Pinakinggan at pinakausapan ang usapan nilang dalawa.
Nagtataka nga ang ginang sa ginagawa ko, ngunit hindi naman ako binulyawan. Hindi ko na rin alintana pa ang pasulyasab nito, basta't ang buong atensyon ko nasa mag-aama. Who's with you? Diretsong tanong ni Andre. Naging dahilan yon para mag-angat ng tingin sa kanya si Adi at magkatitigan silang dalawa. Kita ko ang pag-awang ng labi ni Andre matapos matitigan si Adi. Nahagip din ang tingin ko ang paglapit ni Baron at pagtitig sa anak ko. Oh my! This is not real? Di maiwasang bulalas ni Baron. May nabuntis ka bang iba, Mr. Andre? Kuryosong tanong nito. Di na magkamayaw sa kaba ang puso ko at gusto na lamang hatakin paalis doon si Adi. Matapos makitang bahagyang lumuhod si Andre para lang makapantay sila ng anak ko. Kita ko ang pag-igting ng panga niya at pagtitig ng malalim sa bata. We have the same eyes, mister. Inosenteng sambit ni Adi. Kita ko kung paano naningkit ang mga mata ni Andre sa kanya at tila mas sinusuri pa nga ito. Kita ko rin bahagyang umatras si Adi na marahil hindi na komportable. Don't stare at me like that. Malamig na bigkas ng anak ko na siyang nakapagpaawang sa labi ni Andre. Minsan talaga lumalabas ang pagiging Montero ni Adi. Kilala ba iha ng anak mo ang kausap niya? Tanong sa akin ng ginang. Napalingon ako rito at tumango na lamang upang di na to magtanong pa. Pagbalik ng tingin ko, buhat na ni Andre si Adi. Talking to strangers is bad, kiddo, but since you're alone, I guess I need to help you find your mother? May gigil na bigkas ito sa dulo pagkatapos ay ngumisi. My mama? Why? I just want some grapes. I know where to go, mister. Sumimangot ang anak ko na kinangisi naman ni Baron. Literal na nakikita kita sa kanya, Mr. Andre. Lumungoy yata sa karagatan ng kasangga mo para lang matukoy sa sinapupunan ng kanyang ina. Makahulog ang bigkas nito. Napirmi ko ang aking labi. Pinipigilan ko ang sariling hatakin palayo sa kanila si Adi. Alam kong magkakagulo lang lalo na kapag ginawa ko yon. Isa pa, hindi ko alam na agad kaming magkikita sa ganito. Put me down, mister. If you want buy me grapes, then you don't have any right to carry me. Mas malamig na bigkas ni Adi. Nakita ko ang pagkagulat ni Andre, maging ang tendera sa harap nila ay nagsalubong ang kilay. What? I'm just trying to help you, young boy. If you want, I can watch over you while we're waiting for your mama. Banayad na pagkausap dito ni Andre. Doon ko lang narinig ang boses niyang ganun. Di ko mapaniwalaan na kaya niya magpasensya sa isang bata. He had a bad temper and to think that he was speaking so calmly made me doubt his true intention. I know how to get back home. Please, put me down. Naglumikot si Adi dahilan pang bitawan siya at ibaba ni Andre. That's better. We can send you home. Right, Baron? Nalingon pa nito si Baron na alanganing umiti. Yeah, you can trust us. My papa said do not trust anyone aside from my mama and Auntie Nadia. I don't know you two so I won't trust any of you. Matapang at matatag na bigkas ni Adi. Nangunot ang noon ng dalawa at ganon din sa akin dahil sa sinasabi nitong papa. Kung di ko lang naalala na papa ang tawag niya kay Aldrin, baka lumabas na ako sa pinagtataguan. Ngunit tingin ko mas naging kuryoso lamang sa kanya si Andre. Seryoso ang mga titig nito at tila ayaw ng pakawalan pa si Adi. So you have parents? Naniniguradong tanong nito sa bata. Of course, what do you think of me? An alien? I have papa, I have mama, I have auntie, and I have new friends on the seashore. May galak na bigkas nito. Di ko alam kung kakalma pa ba ako matapos makita. Tumikwas ang kilay ni Andre. Ayaw ko man tuloy mabilis kong kinapa ang cellphone ko. Denial ang numero ni Greco. Kagat-kagat ko ang labi na mag-ring at sinagot niyang tawag. Halos mapasigaw ako. Do something, Greco. Andre is literally talking to Adi right now. Di ko alam ang gagawin ko. Gigil ngunit mahinang bigkas ko. Takot na marinig nila ang boses ko. Calm down. I will help you. I will call him for an emergency meeting, then grab your child and go home. You get it? Di man niya kita, tumango ako. Agad binaba ang tawag at tingin ko'y lalo lang akong numawis sa kaba matapos makita na kaluhod muli sa harap ng anak ko si Andre. Tila kinakausap ng masinsin ng anak ko. You can tell me, kiddo, who's your papa? Tanong nito na nagpahina sa tuhod ko. Kita ko iritado na si Adi sa kanya ngunit tila sasagot naman. My papa is Ald... Ngunit di natuloy ni Adi ang sasabihin matapos sumunod ng cellphone ni Baron. Pagtingin pa lang sa screen agad niya nang iniabot kay Andre. Mr. Greco is on the line, sir. Kita kong nagdilim ang tingin ni Andre at doon lang din siya tumayo ng maayos. Namewang at kinausap marahil si Greco.
Si Adi na may nakatingala sa kanya, tila interesado sa usapan nila. Meeting? For what? I am outside and I need to guard the child. Fine. Make sure this is important, Greco. If we're not, we're friends. Over. May igting na bigkas pa nito. Napanunok ako? Kasalanan ko ba? Na nagtapos ang pagkakaibigan nila, pero hindi ko na problema yun. Ang problema ay kung papaano ako maiuwi ang anak ko. Kala ko aalis na sina Andre, ngunit hindi. Sandali lang nila pang pinagmasdan si Adi at tila ayaw nang maiwan. Kung di lang pinaalala sa kanya ni Baron ang meeting, ay hindi pa niya aalisin ang tingin mula kay Adi. You really want grapes? Tanong nito sa bata. Tawad na tumango si Adi na ikinatango din ito. I'll buy 1 kilo but you need to answer my question after. You get it? Pakikipagkasundo niya sa anak ko. Sandali pang nag-isip si Adi. Nilingon ang ubas bago nilingon nito ang lalaki. Kalaunan tumango ito na ikinasapo ng noo ko. Good then, we have a deal, kiddo. Binalingan nito ang tindera. At agad na bumili ng 2 kilo ng ubas. Bahagyang lumuhod at iniabot iyon kay Adi. Thank you, mister. Kitang-kita ko pa ang pangisi ni Andre at pagkiling ng mukha niya. That's not for free. It's okay. The thought that you paid for this and gave this to me is something I should be thankful for. My mama made me realize that I should always be thankful for whatever I currently have because others don't have any. Ngumiti pa nga ito ng maliit. Nilukob ng init ang puso ko at nangilid ng luha. Di ko alam na sa ganong paraan naisip ni Adi ang lahat. Napangiti ako at gustong ipagsigawan. Proud ako sa kanya, ngunit nang makita ang paniningkit ng mga mata ni Andre, umatras ang luha ko. Your mama? Kuryosong tanong nito sa bata. Yes, my mama is the best mama. Ngumisi to na kinangisi rin ni Andre. Now I'm curious. I think I know your mama. Who is your mother, young boy? What's her name? Tanong nito na nakapagpatigil sa mundo ko. You don't want to tell me your mother's name? Fine, just tell me your name. Matagal siyang tinitigan ni Adi bago nagsalita. I'm Adi. Just call me Adi. Simpleng sagot ng anak ko. Bahagyang tumango si Andre bago umayos ng tayo. I will remember you, kiddo. Yon ang huling sinabi ni Andre matapos siyang piliin na umalis ni Baron. Di na ako agad nakakilos nang tumalikod sila. Inintay ko pang mawala sila sa paningin ko bago ko mabilis nilapitan si Adi. Binuhat at nagmamadaling lumabas sa palengke. Agad ko ring pinara ang tricycle at nagpahatid sa rest house. Good job, baby. Don't just let any important information to strangers, alright? Pagkausap ko pa rito. Ngunit tila hindi naman niya ako pinakinggan. Ang atensyon niya nasa hawak ng mga ubas. Mama, why do we have the same eyes? Bigla ang tanong nito. Huh? That man, Mama. I exactly look like him. His stares, his eyes, his looks. Is he my another uncle? I look like him than Papa Aldrin. Is he Papa Aldrin's brother or cousin? Nalingon pa ako nito na inosente na akala mo'y madali lang sagutin ang tanong niya. Madali naman sana kung di lang niya tatay iyon, ang kaso mahirap. Ayokong sabing oo dahil ayokong mas makuryoso siya at hanapin pang lalo si Andre o mas magtanong pa ng tungkol sa lalaki. Hindi ko siya kilala, anak. Sigurado kung di rin siya kilala ng Uncle Aldrin mo. Huwag na natin siyang pag-usapan, ha? Nagyuko siyang lalo at tila di nagustuhan na naging sagot ko. I don't want him more. We're the same. We have the same eyes, Mama. Nagpumilit ito, ngunit di ko na sinagot. Di na rin naman niya sinabi pa ulit nang makarating sa rest house. Tahimik to, ngunit ramdam kong mabigat ang damdamin nito. Madalas pa nitong tingnan ng mga ubas sa tingin ko ay na kay Andre na naman ang isip niya. Inis akong pumikit at huminga na malalim. Gusto ko man magalit, hindi ko magawa. Inosente si Adi at hindi niya alam na yun talaga ang papa niya. What are you feeling right now, baby? It's probably what they call lukso ng dugo. Kinalma ko ang sarili at pilit na pinasigla ang sitwasyon. Nakangiti ko pang nilapag sa harap ni Adi ang carbonara at plato ng lumpia. Do you want to eat on your own? Or do you want me to feed you, baby? Maingat kong tanong. Mabilis tong nagangat ng tingin. And on that millisecond, I thought I'm literally looking at Andre, but no. Mama, can we go to the market tomorrow? The man might be looking for me. Hindi pwede, anak. May work ako bukas, some other time. Have you seen his clothes? He's a busy man. I am sure he doesn't have time for chit-chats. May timping bigkas pa nito.
Ayoko naman talagang magalit. Hindi ko lang mapigilan. Lalo na't bukang bibig nito si Andre. Bakit kasi kailangan magkausap pa sila? Maliit siyang tumango bago kumain. Kita ko namang tumamlay siya at kaunti lamang ang kinain niya. Hindi ko na siya pinilit. Agad ko na rin pang pinaghilamos upang makatulog na. Tinawagan ko rin si Nadia ng gabing iyon, ngunit tila di naman to nakikisimpatya at nakahalakak pa. Oh, di gulat yung tao at may kamukha siyang bata? Tanong nito at biglang tumawa. Nangunot ang noo ko. Walang nakakatawa doon, Nadia. Gusto ko nang lumipat sa ibang lugar. Nahiya lang ako kay Gueco at baka kapag ginawa ko'y mas mapadali pang paghanap ni Andre. Sure ako ilalaglag ako ni Gueco. Ha? Di wag mong sabihin kung saan ka pupunta. Hindi siguradong suhestyon pa nito. Gusto ko na lang maglaho, Nadia. Inis ko pang sigaw. Napalabi ako at mahinang sinabunutan ng sarili. Gusto ko lang naman mamuhay ng tahimik kasama si Adi, pero bakit kasi hindi na lang sila manahimik? At magpakasal sa kung sino? Hysteria ko ba? Muli itong tumawa sa kabilang linya na mas ikinainis ko. Chill, Angeline. Safe ka pa naman hanggat hindi ikaw nakikita niya. At isa pa pala, ngayon ko lang na sagaps na sawi na naman ng mga sister mo. Tumawa na naman to na ikinasalubong ng kilay ko. Wala ka pa palang napipili sa kanilang dalawa. Magulo rin tong si Andre, no? Papasearch sa fiancé pa. Ayaw rin naman na magpakasal. Natahimik ako at sandaling natigilan. You mean as in, ayaw magpasakal? Kasal pala? Yup, yun ang narinig ko. Ang sabi, may hinahanap pa. And girl, hindi tayo bobo para hindi malaman kung sino hinahanap niya. Marin akong pumikit at napaupo na lamang sa kama. 5 taon na si Adi pero hanggang ngayon naghahanap pa rin siya. Di pa ba siya nakaka-move on? Di ko mapigil ang hysteria. 5 taon pero naghahanap pa rin? Correct, my friend. Di raw siya makamove on sa pinagsaluhan ninyo sa kama. Humagkikik ito na ikinamura ko. And I think mas lalo siyang maghahanap ngayong nakita niya na si Adi. Kung naalala mo pa, nanghihinala siya dati na nabuntis ka niya. At nang makita niya ang harap ng anak mo, paniguradong iniisip niya, anak niya si Daddy. Kung naalala mo pa. Kasi nga anak naman niya talaga. Welcome to Jokchakan Round 2. Dagdag pa nito at malakas na tumawa. Bibig mo, Nadia, di ka nakakatulong. May gigil na bigkas ko. Imbes tumigil, mas lalo pa tong humalakak. Na-miss mo ba? Di ko na siya pinatapos at pinutol na lamang ang tawag. Dumobli yata ang sakit ng pakiramdam ko. Di ko tuloy alam kung lalabas pa ba ako ng bahay. Ilang araw din kaming hindi pumasok ng trabaho. Gusto ko na nga lang tapusin ang 1 buwan na nagkukulong sa rest house ang kaso. Galit na si Gueco. Kaya wala ako nagawa kundi ang pumasok sa trabaho. Kabado ko na makarating. Pakiramdam ko kasi may nagmamasid sa akin kahit na wala naman. Hindi ako mapanatag. Nagtataka na nga si Rod sa kilos ko kahit nagpaalam lang ako na bibili ng pagkain sa karinderya at snacks ni Adi. Siya pa ang pinagbabantay ko sa anak ko. Mahirap na at baka makasalubong na naman si Andre. That way, my son is safe. Adobo po at sinigang. Tumango ang tindera, ngunit di naman niya may alis ang tingin sa binabasang dyaryo. Ang laki, 10 milyong piso, house and lot plus brand new car at pabuya. Bulong nito sa sarili. Napasimangot ako. Imbes kasi na ibigay nito ang binibili ko, hindi niya mabitawan ang dyaryo. Miss, adobo nga at sinigang po, pag-uulit ko. Wala sa loob, nag-angat ito ng tingin sa akin. Ha? Sandali lang ha, titingnan ko lang mabuti tong hinahanap at baka bumili na rito. Sayang din tong ibibigay nila sakaling makita. Nagsalubong ang kilay ko at nakiusyoso rin sa dyaryo. Maliit akong tumingkayad para mabasa ang hawak niya at tingin ko, tinuklaw ako ng ahas sa nakitang headline, pati na rin sa pabuya. Pinaghahanap, Angeline Di Masupil. 10 million pesos, house and lot plus brand new car. Mahinang basa ko ron na ikinakaba ko. At tingin ko ay namutla ako matapos nang makita ang litrato kong gamit nila noon sa paghanap sa akin. Nasa unahan ng dyaryo, sakop yata ang buong papel. Walang hiya ka, Montero? Mahina akong sambit. Sa takot ko, hindi na ako bumili. Agad akong bumalik ng store at kinuha doon si Adi na hindi ko na pinansin pa ang nagtatakang si Rod. Ilang beses akong napalunok. Hindi matingnan ang anak kong seryoso na nakatitig sa akin. Mama,
Are we in a hurry? Nagtatakang tanong nito. Huminga ako ng malalim at tumigil pang sandali. I think I need a new hair color, baby. What do you think will work for my hair? Kunwaring tinaas baba ko ang mga kilay para mawala ang tensyon at hindi niya maisip na may problema. Blue? Di siguradong sagot niya. What about dark ash blonde? Napangiti siya ng maliit at agad tumango. Artista ka, mama? Inosenteng tanong pa nito na ikinangiti ko. Agad ko siyang binuhat at pinuno ng hagkan sa pisngi bago kami nagtungo sa store na nagtitinda ng pangkulay. Mabilis lang at agad ding umuwi sa bahay. Inasikaso yon kahit hirap ay pinilit kong kulayin ang sariling buhok. Napaharap sa salamin at pilit na inaabot ang mga hibla. Mama, when are we going to buy something on the market? Pangulit pa ni Adi habang abala itong nagbubuo ng Lego sa may bandang gilid ko. Bakit? May gusto ka bang kainin? Marami pa tayong stock, anak. Baka next month na lang tayo mamili sa palengke? Seryoso ko pang sagot. Alam ko naman ang gusto niyang mangyari. Alam kong nagbabaka sakali siya na makita doon si Andre. Mabilis ako napasulap sa kanya matapos marinig ang tunog ng ilang Lego niya. Hindi siya nakangiti at walang ganang hawak ang isang Lego. Napahinga ako ng malalim. Agad niyang tinapos ang pagkukuring ng buhok. Na matapos agad nilapitan si Adi na sa lubong ang kilay at matalim ang titig sa mga Lego. Muli akong napabuntong hininga at agad siyang nilapitan. Niligpit ang mga Lego places niya na kanyang ipinagtaka. Mama, why? I guess we need to get some fresh air. Do you want to visit the Linas Resort? Ngumiti ito at kinindutan siya ng isang beses. Napatalon to sa tuwa. Are we going to swim? Sasama po ba si Papa Aldrin? Kumibit balikat ako at ngumiti. I am not sure but we can call him. Ngumisi na ito at nauna pang maghalugog ng mga damit. Naiiling na nangiti ako. Ayaw ko na nga munang isipin pa si Andre. Ayaw kong lumayo ang loob ng anak ko sa akin. Nag-ayos ako ng mga dadalhin, damit at ilang pagkain. Nagbiyahe kami agad sa pinakamalapit na resort, malayo sa resort nila Andre. Kakaunti lang ako ang mga tao na makarating kami. Mama, I want to swim. Malakas pang sigaw ni Adi na pumukaw sa atensyon ng ilang turista. Lower down your voice, baby. Yes, we will swim. Tatawagan ko lang ang tito mo. Nakakaintindi itong tumango. Inayaan mo nang matapos ni Adi ang ginawa kong tawag bago ko hinila sa dagat. Sa tignan sa dagat ko lang talaga nakikitang umingiti si Adi. Gustong gusto nito ang tubig at kung nasa dagat ayaw nang umahon. Kumain muna tayo tapos bumalik tayo sa pagligo. Nilahad ko ang palad ko sa kanya na agad niyang kinuha. Nakangiti pa ako nang umahon kami sa dagat, ngunit nang makita ang mariing titig ng isang dalaga na wala ang ngiti ko. Umigpit ang hawak ko sa palad ni Adi, balak sana magtaas ng kilay kung di lang to nagbaba ng tingin sa hawak na, Jaryo? Napakurap ako sa nakita. Sigurado akong Jaryo yon kung nasa ng malaking litrato ko. Binugso ko ng kaba ngunit pinilit umarte ng normal para di mahalatang tensyonado ako. Taas noong lakad at kunwaring walang pakialam sa paligid ko. Ngunit tila mahuhulog ang puso ko matapos akong lapitan ng dalaga. Sinuring mabutit ilang beses na nagpabalik-balik ang tingin sa Jaryo. Medyo hawig kayo nitong hinahanap ni Lamis. Eto, nilapit ito sa akin ng Jaryo at tinuro ang litrato ko. Baka kakilala mo, baka naman kambal mo. Sandali akong natigilan at napanok. Nagtagalang tingin ko sa sariling litrato at hindi matingnan ng dalaga. Kung ilang humigpit ang kapit ni Adi sa palad ko, hindi pa ako matatauhan. Agad akong tumikim. Kumunot ang noo at marahang kinuhang Jaryo sa kamay ng dalaga. Kunwaring pinanliitan ko ng tingin ng litrato bago umiwi sa dalaga. I don't know her. Is she your relative? Balik tanong ko. Agad umiling to at kumibit balikat. Hindi, kamukha mo. Kala ko kakilala mo. Anito bago, hinilang bigla na lang umalis at iniwan sa kamay ko ang Jaryo. Humigpit ang hawak ko ron. Marahang tinangay si Adi patungo sa sun lounge kung saan ko inayos kanina mga pagkain. Eat, baby. I know you're hungry. Malambing na pagkausap ko dito. Inayos kong pagkain niya at nang wala na sa akin ang atensyon niya, namewang ako at gigil na nilukot ang Jaryo. Peste ka, Andre. Stop messing with me. Gigil ko ring bulong bago tinapon ang Jaryo sa buhangin. Ilang beses pa akong huminga na malalim. Tila kumirot bawat ugat sa katawan ko at gusto na lang sunugin lahat ng Jaryo na may litrato. Hot-headed?
Aren't you happy you're trending on newspaper and social media? Bulong sa may tenga ko. Agad ako napaharap at pilong isi ni Aldrin ang nadatnan ko. Inirapan ko siya at tamad na umupo sa sun lounge. Baliw talaga yung kapatid mo. Ano na naman ba tong pakulo niya at balak yatang hanapin ako sa buong Pilipinas? Maliit na tumawa si Aldrin bago nakiupo sa gilid ko. That's not all, Miss Dimasupil. He's really persistent to see you. Anito. Bala ko palang sumagot na gawa na nitong maiharap sa akin ang cellphone screen niya. Halos lumawa ang mata ko matapos makita na naka-sponsored ad sa isang page ang litrato ko. Ang dami ng share nun, likes at comments. Look at the price. Tinuro nito ang tulad ng mga pabuya sa dyaryo. He's planning to waste all of our wealth if he cannot see you. He's crazy. Di ko maiwasang bulalas. He's crazy to see you. What spell did you use to make him this crazy? Umismid ako at umirap. Balak sanang sumagot ngunit natigilan matapos biglaang tumayo si Aldrin. Oh my, he found out where I am? Ilang beses pa tong nagmura kaya naman hinampas ko na sa braso. Sinulyapan ko rin si Adi na nakatitig sa akin. Marahil kuryoso sa mga salitang binigkas ni Aldrin. Bakit ka ba niya pinasundan? Alam ba niyang kasama mo ko? Nag-aaral lang tanong ko. I don't know, baka pinaghihinalaan na. He's coming here. Do we need to hide again? Manghihinang tanong ko kay Aldrin. You don't have any choice. Kung pwede nga lang ilipat kayo ng lugar, ginawa ko na. But I'm thinking of Gueco State right now. For now, go back home. Sa huli, bagsak ang balikat, umuwi kami ni Adi. Nagtatanong pa ang bata kung ba't ang aga naming umuwi, ngunit di ko naman masagot. Pinagluto ko na lang siya para mawala ang tampo niya. Kinabukasan tila mas sumama ang pakiramdam ko matapos mapanood sa TV ang balita. Nasa screen na naman ang litrato ko. Di ko tuloy mapigilang tawagan si Nadia. Paano pa kami lalabas nito kung kalat na rito? Nadia, hindi na nakontento sa dyaryo. Talagang nilagay pa sa telebisyon. Hysteria ko. Ilang beses ako nagpalakad-lakad sa sala. Nasulyapan ko pa si Adi na kunot noong sinusundan ako ng tingin. Nakahanda na rin to sa pag-alis ngunit ayoko pang lumabas ng bahay. Sira, buong Pilipinas alam na yan. Simpleng sagot nito na ikinatigil ko. Ano? Sabi ko, buong Pilipinas nang naghahanap sa'yo. Aba, hindi lang yun nasa flash report nasa commercial din. Humalakak ito na kinapikit ko na lamang ng mariin. Hindi ko na alam na makakagawa ng ganito si Andre. I don't even know his real intention. I'm sure it's bad. Chill, Angeline. Di ka naman makikilala sa picture eh. 5 years and that change you kung physical appearance lang ang basihan. Wala ka pang kurba noon. Ngayon, makurba ka na. She, manahimik ka. Mabilis kong putol sa sasabihin ito. Humalakak ito lalo sa sagot ko. May sasabihin pa nga to, ngunit agad kong pinutol ang tawag. Sigurado naman kasing kalokohan lang sasabihin niya. Let's go baby, baka marami ng customer sa store ng Tito Gueco mo. Alertong lumapit sa akin si Adi at hinawakan agad ang kamay ko nang makasakay na kami sa tricycle. Mama, kailan ako mag-school? Bigla ang tanong nito. Kunwari ako nag-isip na ikinatitig niya. Soon anak, after all this mess? Ngunit di ko na natuloy ang sasabihin matapos tumunog ang cellphone ko. Kunot noon ko yung kinuha sa dalang bag at agad na sinagot matapos makita ang pangalan ni Aldrin. Go back to the rest house and leave Adi to Manong Ruben. For the meantime, Miss Dimasupil. Bungad nito kaagad. Ha? What are you talking about, Aldrin? Napaangat ng tingin sa akin si Adi nang marinig ang pangalan ng tito niya. Ngunit sinanyasan ko siyang wag maingay. It's too risky to let Adi go with you. Nakita na siya ni Kuya at ang makitang magkasama kayo ng bata, mas mahirap. Kung ikaw makikita niya, you can still deny that Adi is not your child. At kung si Adi lang makikita niya, he will always be left in wonder of who might be the mother. You get me? Awang ang labing na patitig ako kay Adi na seryosong nakatingin sa akin. What's wrong, Mama? Umiling ako at niyakap siya. Hindi ako sanay, Aldrin. Di ko kayang iwan lang si Adi sa kung kanino. We can trust Manang Ruben, Miss Dimasupil, and I will call Nadia to get back here and babysit Adi. Ano bang gusto mo? Pareho kayong makita ni Kuya? Natahimik ako ron at sa punto niya, ngunit di talaga ako sanay na mawalay sa anak ko. Di naman siguro niya kami makikita. Pilit ko pa. You can never tell. Gueco is busy and problematic. Hindi niya na kaya na harangan pa ang mga investigador ni Kuya. Better safe than sorry, Clara. That is the first time he called me by my name. And I know he's not joking with his plan and conclusion.
Ayoko man napilitan akong ipabalik ang sasakyan sa rest house. Agad ko rin tinawagan si Nadia para makabiyahe na siya papunta rito. Nang makabalik sa rest house, nandun na si Manong Ruben at ang anak niyang si Ami. Bumigat tuloy ang damdamin ko sa isiping iiwan ko na sa iba si Adi. Huminga ako na malalim bago pinantayan ng tangkad niya. Behave here, baby. Bibilan kita ng pasalubong pagka-uwi ko. Hinaplos ko ang buhok niya. Maliit siyang napanguso. Tumingkayad at hinagkan ako sa pisngi. I don't know why you need to leave me here, but I understand, Mama. I'm a big boy. I will behave and wait for you here. I love you. Sinserong bigkas pa nito. Pumikit ako at mahigpit siyang niyakap. Hindi ko rin maintindihan ang nararamdaman. Pakiramdam ko, huling beses na kami magkakayakap. Pinilit kong ngumiti nang humiwalay siya. See you later, anak. Tipid siyang kumaway at nakatitig lamang sa pag-alis ko. Bawat hakbang ko ay mabigat. Unang beses na hindi ko siya kasama sa trabaho at sa tingin ko hindi ako makakapagtrabaho ng maayos. Lilipad ang isipan ko sa ginagawa ni Adi. Hindi nga ako nagkamali dahil maya-maya gusto kong tawagan si Manong Ruben upang kamustahin si Adi. Kung hindi nga lang ako pinagsabihan ni Rod, hindi ko bibitawan ng cellphone ko. Miss Dimasubil, I think you're not in focus. Magalang na po na nito. Bahagya ako nahiya at naitago agad ang cellphone. Tumikim ako at tumayo na maayos. Sa office lang ako. Tawagin mo na lang ako kung may customer dito, Rod. Thank you. Di pa man siya nakatango, umalis na ako agad doon. Napabuga ako ng hangin nang makatuloy sa opisina. Pilit kong inaasikaso ang mga papeles, ngunit di ko naman talaga maiayos sa mga yon. Ilang oras din gano'n ang ginagawa ko. Kung di pa kumatok si Rod, hindi pa ako tatayo para buksan ang pinto. Bakit, Rod? Important client, ma'am. Binigyan na po ng inumin ni Divine. Hindi ko na po sana kayo istorbohin, kaya lang may isa pang customer, si Madam Annette. Ngumiwito sa pangalan ng ginang na siya namang kinangisi ko. Can you give me a minute or two? Mag-aayos lang ako. Pero CEO pong isang customer, ma'am. He's scary and I think he doesn't like waiting. Napapikit ako at napahinga na malalim. Maingat ko na lang sinukla yung buhok bago lumabas sa opisina. Ano bang hanap ninyo, Rod? Engagement ring po para sa fiancé niya. Napatango ako. Nilapat ang pinto, taas noong sumunod kay Rod. Inihanda ko ang ngiti ko para sa importanteng kliyente. Ngunit unti-unti yung naglaho, matapos matanaw ang lalaking ayoko makita kailanman. Seryoso tong nakasandal sa sofa, ngunit nang magtamang paningin naming dalawa, awang ang mga labing napangato sa upuan. Nang hina ang mga tuhod ko, pinuno ng kaba ang puso ko. Gusto ko na lang tumakbo paalis, makita ang galit at berde at malapilak niyang mga mata. Halos hindi ko na makilala at may hakbang ang mga paa ko. Nangilid ang duhat na permi ang labi. Di ko lubos maisip na makita siya ng harapan, babalik lahat ng sakit at hirap na dinanas ko. Kita ko sumili ang ngiti sa mga labi nito. Long time no see, sweetie. Makahulog ang sabi nito nang di iniisip ang nasa paligid. Gusto ko sampalin ang mukha niya dahil doon. Nagkabuhol ang paghinga ko sa galit lalo na matapos mahagip ng tingin ko at gulat sa mukha ni Rod at Divine. Pilit kong kinalmang sarili kahit nangungunang galit ko kay Andre. Gusto kong burahin ang ngising nakapaskil sa mga labi nito. Calm down, Angeline. He doesn't know you. Bulong ko sa sarili ko. Pilit kong ibinabalik ang tapang at bahagya pang nagtaas ng kilay. Diretsong lakad ko patungo sa couch at ngumisi sa kanya na kinakunot ng noon niya. I think you're mistaken, mister. Nilahad ko ang palad ko para sa handshake na tinitigan na lamang. Montero, how did you forget, sweetie? Kunwaring pagdaramdam nito. Napakurap ako at akmang babawiin ang palad ko, ngunit agad nitong hinawakan niya na mahigpit na kinalaki ng mata ko. Awang ang mga labi ko sa higpit ng hawak niya, ngunit mas nagimbal ako sa kuryenteng, bigla na lang naglakbay doon. Hindi ako makapagsalita sa gulat at nararamdaman. I have been looking for your whereabouts. It took me several years to see you again. And Gueco, for keeping you here? May timping bigkas nito. Napangawi ako sa mas paghigpit ng hawak niya. Pilit ko yung binawi kahit hirap makawala sa hawak niya. I don't understand, Mr. Montero. I'm not the girl you're searching for. Kita ko umigting ang panga nito kaya't napatigil ako at napanunok. Do not lie to me, Angeline. Mahinang bigkas ito at tila nilalulang sa labi niya ang pangalan ko.
Isang beses pa ako napaatras at pinagpawisan. Hindi na malaman ko itutuloy pa ba ang kasinungaling ang binubuo ko o umamin na lang at pilitin tong layuan to kahit na alam kong malabong mangyari yon. Pack your things. We will leave. May otoridad na utos nito ngunit hindi ako nagpatinag. Tumayo to, niliwat ang tingin sa store bago na mewang sa harapan ko. Pack your things here and get your bag and we will go back to Manila. Mahina ngunit mas matatag nitong bigkas. Napamang ako at napatingin kila Rod at Divine na awang ang labi nanonood sa amin. Maging si Madam Annette kunot ang noong nakikinig. Angel, who are you to rule me? Putol ko rito. Sino ka para utusan ako at mandohan sa buhay ko? As far as I know, I'm no longer your fiancé, Mr. Andre. May diing bigkas ko. Matapang akong humakbang papalapit sa kanya at nilabanan ang matalim niyang titig. Kinikiling ko ang mukha ko at nang insulto siyang pasadyang tiningnan. If you tell me now that you own me, then you are wrong. No one owns me. Bahagya akong tinulak ang balikat niya gamit ang kamay ko, ngunit hindi ito natinag. Matalim ko siyang tiningnan at tinitigan. Tapos na mga kalokohan mo. Wala kang karapatan ikatiting sa kahit anumang parte ng buhay ko. Malakas kong sigaw na alam kong nagpagulat sa mga nandun. Naningkit ang mga tingin nito. Namulsa at bahagyang umisi. Walang pinagbago ang mga ngisi niyang mapanganib at mas lalang walang pinagbago ang ugali niyang magaspang. Kinagat ko ang labi nito at halos sigitin ko ang hininga na marahan niyang sinukbit sa tenga ko ang iilang hibla ng buhok ko. Di pa siya nakontento. Mas dumapit pa siya at pinaglandas ang kamay sa pangako. You have what I should have, sweetie. You kept it away from me but I'm here now to claim it. Be ready because I won't stop until he knows about me. Mahina ngunit mapanganib itong bigkas. Natigalgal akong lalo nang lumitaw sa isipan ko si Adi. Lalo pa akong kinabahan at nanghina matapos maramdaman ang paglalakbay ng palad nito mula sa likod ko pababa sa bewang ko. I swear, I will lose all of your rights if you can continue this hide and seek game. I don't play well, sweetie. Pagbabanta pa nito. Namilog ang mata sa takot at kaba nang hapitin niya ako at maraang humaplos ang isa niyang palad sa tiyan ko. What are you talking about? Pagmamaang-maangan ko. Tumigwas ang kilay ko at mas dumiin ang palad sa tiyan ko na siyang nagpawala sa tapang ko. I'm sure he lived 9 months here in your womb. Siguradong sambit niya. Agad akong umiling at mahinang tumawa upang pagtakpan ang lahat ng takot ko. You're funny, Mr. Andre. I'm living alone and I'm having the best day of my life. Without you. And here you are in front of me, saying you got me pregnant? Kunwaring nalilitong tanong ko. Pregnant? Ikita kong dumilim ang tingin niya, ngunit mas tumawa ko. Yes, I met a child and I know his mind. Alam ko ang tinutukoy niya at yun ang nagpadala ng takot sa akin. Pero kailangan kong ilaban si Adi. You are being delusional. Humalakak ako na ikinairitan niya. How can I bear a child if I am barren? Pagsisinungaling ko bago siya mapungay na tinignan. At sigurado ako sakali mang mabuntis mo ko, hindi ko bubuhayin ng bata. Dahil anak siya ng isang walang pusong tao. Walang ngiting dagdag ko pa. Mas tumalim ang tingin nito at mas sumigpit ang hapit niya sa bewang ko na ikinalerto ni Rod at Divine. He grated his teeth and looked dangerously into my eyes. O baka naman nagkalat ka ng lahi mo sa ibang kuweba? Tinaas kong kilay para lalo itong magalit. Tapos ngayon gusto mo akong umako sa anak mo? No way! I'm very much single and childless. Nangunot ang noo ko. Nang sumilay muli ang ngisi sa labi nito. Namungay ang mga mata at muli hinaplos ang bewang ko. Pilit kong kinalas ang braso niya ngunit umiling siya. That is much better, sweetie. You still look fresh and very ready to accommodate me. Mabuti't malaya ka pa. At handa akong itanim ang aking tagapagmana sa loob ng iyong sinapupunan. Di ko na napigilan at nasampal ko siya sa mukha ng malakas. Gigil na gigil ako at halos manggaraite sa galit. Marahas ko siyang tinulak at ilang beses pang minura. Mahilig. Hindi ako para usan. Maghanap ka ng ibang babaeng itatali mo sa kama mo. Saad ko at agad nang tinalikuran to. Di ko na to tinignan pa at reaksyon nito o ang reaksyon nila ni Rod. Nagmarcha ako sa opisina. Hinablot ang bag ko bago tuloy-tuloy tinong ang exit. Yun nga lang marahas siyang hinilang braso ko at talagang nanlalaki ang mata ko matapos lumapat ang mapanganib niyang labi sa labi ko. Dinig ko ang bulungan ni Rod
ngunit mas dinig ko ang kabog ng puso ko. Di ako makagalaw na magsimulang gumalaw ang labi nito. Lalong napuno ang galit sa akin at pilit na ako mawala ang hawak at dagdan niya. Barahas akong muli siyang tinulak. Pinunasan ang labi ko at matalim siyang tiningnan. Anong karapatan mong hagkan ako? Peste ka? Pumunta ka na sa impyerno, Andre. Ngunit di mawala ang ngisi nito. Sure, sweetie. Sisiguraduhin nating magsasalo tayo sa impyerno. And I swear, you will bear my Lucifer for 9 months. Buo at siguradong bigkas nito na nagpataas sa balay ko. Sa kabilang banda, nalalaki bawat hakbang ko palabas ng jewelry store. Tumatahip ang puso ko at nanginginig ang kamay ko sa pagkuha ng cellphone sa bag ko at denial ang numero ni Nadia. Ngayon hindi ko alam kung paano uuwi. Sigurado kasi akong susundan ako ni Andre. Ilang beses kong nilingon ang likod ko. Halos maningkit ang mata ko matapos matanaw ang ngisi ni Andre habang papunta sa sasakyan niya. Dahil doon agad kong pinara ang paparating na taxi habang hinihintay ang pagsagot ni Nadia sa tawag. Nadia, matagal ka pa ba sa biyahe? Agad nabungad ko nang sagutin niya ang tawag. Malalim na buntong hininga ang narinig ko sa kabilang linya. Ano kasi, Angeline, hindi ako makapunta dyan. Tinambakan ako ng trabaho. Ngumawa ito sa kabilang linya na siyang kinapikit ko ng mariin. Nasa puko ang noo at pinuto na lang ang tawag. Paano si Adi? Mas sumakit ang pakiramdam ko matapos makita hindi nilulubayan ng sasakyan ni Andre ang sasakyang sinasakyan ko. Binalot akong muli ng kaba. Natatakot na di malabong malaman ito na sa kanyang rest house ako nanunuluyan. Manong, sa mall po muna. Tumango ang driver. Gusto ko mang umuwi agad akong bumaba at nagbayad. Taas nung langlakad kahit na walang tigil sa pagkabog ang puso ko. Pakakpang pa lamang ako patungo sa supermarket nang maramdaman ng paghapit sa bewang ko na siyang tinatigil at kinapikit ko ng mariin. Walk, he demanded. I pursed my lips and looked at him dangerously. Move! Mas madiin ko namang balik sa kanya. Maliit niyang kinilingang at mukha at maliit nang humisi. Sa ganong ayos, tila nahihipnotismo ang mata ko at napansin ang kagisigan niya. Napakurap ako at napaatras. Hindi ko naman itatangging gumwapo siya, ngunit hindi ngayon ang oras para sa pantasya. If you don't want me to drag you out of here, listen to me and do what I want, he said through his gritted teeth. Mas sinapit niya ako sa matipuno niyang braso, kung kaya wala ako nagawa kundi ang sumunod sa mga hakbang nito. Tila ako napapaso sa palad niya na nasa bewang ko at sa katawan niyang nakadikit sa akin kahit pa napapagitnaan naman ng damit. Pwede bang bitawan mo na ako? Mahina ngunit may gigil kong bigkas. Nagbaba siya ng tingin sa akin ngunit imbes na bitawan ay mas lalo lamang niya akong hinapit sa katawan niya. Kulang na nga lang yakapin niya ako ng mahigpit. Wala kang magpapala sa akin, Andre? Malamig kong sambit. Really? Do you really believe I will let you go that easily? Sweetie, 6 years is torture for me. And now you want me to just let you go? I didn't waste my money for nothing. Mas malamig nitong bigkas na kinakilabot ko. Hindi ko naman sinabi na hanapin mo ko. Kasalanan mo yan at ikaw ang gumawa niyan sa sarili mo. Di ko mapigilang sigaw na umani ng iilang tingin. Excuse us, we're having lovers quarrel. Hinging paumanhin ni Andre sa ibang tao na ikinairap ko. Last time I checked, we were never lovers, Mr. Andre. Huwag mo nang lokohin ang sarili mo. Ngumisi ako ngulit ng iwi matapos maramdaman ang bahagyang pagdiin ng palad nito sa bewang ko. You're hurting me. Di ko mapigilang bulalas. Did I? Should I say sorry? If you will just shut up, I'm sure we can negotiate this much better, sweetie. Hindi na ako babalik sa'yo, Andre. Ayoko sa'yo kahit anong parte ng pagkatao mo. Asik ko na kinadilim ng kanyang tingin. Let's see about that. I am mad and I'm just trying to be calm for the sake of that boy. Now get all the groceries you need and let's go back to your home. Muling utos nito. Then let me go. Mahinang bigkas ko ngunit ayaw naman bitawan ng bewang ko kung kaya siya na rin mismong humila sa cart at kumuha ng ilang damit. Napasingap ako na mapunta kami sa candy section. Lahat yata ng candy nilagay niya na sa cart. Anong ginagawa mo? Di ko mapigilang tanong. Kumibit balikat to at nilagay pang ilang chocolate sa cart. These are for my boy, they said coolly. Pinaniitan ko siya ng mata at binalik lahat ng candyng kinuha niya.
Bahagya ako natigilan matapos mahawakan ang garapon ng stick o. Gusto yon ni Adi ngunit di ko naman pa pwedeng bilhin. Binalik kong tapang at kinunot ang noo. Hindi kita maintindihan. Bakit mo ba sinasabing may anak ako? Do I look like I gave birth? Sinabi ko namang di ko kayang mabuntis. And so you think I will believe you, sweetie? Pinalalim itong tingin pagkatapos pilong umisi. That has happened many times, sweetie, and let me remind you that we did not use any protection. Nilapat niyang balikat sa likod ko. Pinaikot ang braso niya sa tiyan ko. Pagkaraan, naramdaman kong mainit niyang paghinga sa bandang tenga ko at gusto kong kastiguin na sarili sa naglakbay na init sa aking buong katawan. Kung talagang pinipilit mong hindi ka mabubuntis, let's go and see a doctor. Let's figure out how you'll be able to have a child, he whispered into my ear. Nangilabot ako at ginalaw ang balikat ko para tumayo, ngunit nagawa nitong kagatin ang tenga ko na siyang kiniinit ng pisngi ko. Stop it, Andre, I am not your toy. May diing bigkas ko. Who says you are? Put back all those candies. Those are for my boy. I told you I have no child. Nakita kong pinirmi nito ang labi, ngunit siya rin mismong nagbalik ng mga candy sa estante. Tila mabigat pa yata ang loob nito at di na maipinta ang mukha. Hanggang sa cashier ganun ang itsura nito kaya naman kita ko ang pagkataranta ng cashier. Umirap ako ng bayaran at dalhin nito ang mga pinamili. Kala mo naman totoong gentleman kung kumilos siya. Nang makalabas ang supermarket, wala na akong balak pang kunin ang grocery. Gusto ko lang umalis at umuwi. Ang kaso ayaw niyang bitawan ng bewang ko. Marahan pa yung hinahapit kapag napapansin niya, lumalayo ako kahit bahagya lang. Sa huli kahit labag ang kalooban ko, sumakay ako sa sasakyan nito. Kahit hindi iyon ang limousine, tila binalik pa rin ako sa nakaraan. Nanginig ang tuhod ko matapos itong ayusin ang seatbelt ko. Where are you staying? Banay ditong tanong bago pinaandar ang makina. Kala mo talaga sasabihin ko sa'yo? Then don't. I don't mind bringing you to my own home, sweetie. Nag-isang linyang labi ko at inis na pumikit. Ibaba mo ako sa kabilang bayan? Inis kong bigkas. Sumibol to at tumango. Nakangisi pa to sa biyahe na akala mo naman matutuntan niya ang pinaglulugaran ko. Damagdag yon sa problema ko. Nang makarating sa kabilang bayan, hindi ko alam kung saan magpapababa. Lumingalinga na ako sa paligid para mahanap ng bahay na walang tao. Sigurado ka bang dito ka nakatira? Nagsalubong ang kilay ko matapos kong magpababa sa isang simpleng bahay na mukhang di na ginagamit. Yes, and so, what do you expect? I live alone, Andre. Agad kong kinalas ang seatbelt at binuksan ang pinto. Agad niyang pinigilan ng palapulsuhan ko na siyang kinalingon ko sa kanya. He breathed heavily and as if having a vigorous problem. Are you sure you did not give birth? Sinserong tanong niya. Natahimik ako at marahang kinalas ang hawak niya sa palapulsuhan ko. Nagtaka pa nga akong hinayaan niyang maalis ko yon. 100% sure, Andre. As I told you, I don't want a child with you. Matatag ko ring bigkas. Asa pa siyang sasabihin kong tungkol kay Adi. Fine. Sumusukong bigkas niya. Ngunit nagtaka ako matapos niyang may kunin sa dashboard at pinakita sa akin yon. Nanlaki ang mata ko matapos makita ang picture yun ni Adi. Sweetie, I already gave you a chance to tell me the truth, whether dahil patuloy ka nagsisinungaling. Sa palagay ko'y kailangan kong kunin ang aking anak at dalhin siya sa isang lugar na hindi mo makikita. Does name Adi ring a bell? Ngumisi siya na kinahina ng tuhod ko. Naiwan akong nakatulala doon. Hindi ko nga alam kung paano ako nakauwi. Pagkarating, mahigpit kong niyakap si Adi. Mama, are you okay? Mahinang tanong nito. Mas lalo pa ako napahikbi matapos maramdaman ang mabini niyang haplos sa likod ko. Huminga ako na malalim bago binuhat si Adi. I'm fine, baby. Don't worry about me. How's your day, by the way? Tanong ko sa kanya bago nagpasalamat kinaman ng Ruben na agad tumango at sumenyas na aalis. It was fun, Mama, but I don't want to be left alone again. Lumungkot pa ang boses nito sa dulo. Pinilit kong ngumiti at hinarap siya sa akin. Hinagod ang buhok niya at hinagkan sa noo. Never, baby. Mama will never leave you again. Can you please promise something to me? Malumanay kong hiling. Bumuhos ang pagtataka sa magkabilang kulay ng mga mata nito. What is it, Mama? Baby, whatever happens, do not leave me, alright? Stick with me and don't just go to anyone. Can you promise that? Kumibit balikat siya na animoy madali lang hiling ko. Ngumisi pa siya na halos katulad ng kay Andre. Pagkatapos mabilis na akong hinagkan sa pisngi. I won't leave you, Mama. I will always choose you.
Nag-uumapaw ang tuwa sa puso ko at pinupog siya ng hagan sa pisngi na kanyang kinatawa. That's my boy! Proud kong bigkas. Ngumisi siya at niyakap ako na mahigpit. Pagkaraay bumulong sa tenga ko. But, can I eat ice cream tonight? Please, Mama! Hiling nito na hindi ko rin matanggihan. Kaya kinagabihan nasa sala na kami. Siya nang kumakain ng ice cream habang ako'y abala sa pakikipag-argumento kay Aldrin. He saw me, Aldrin. Bakit ba ako mananatili sa bahay niya? Gayong nakita niya na ako. Paano kung bigla na lang siyang sumulpot dito? Hysteria ko. Ayoko lakasan ang boses ko lalo pat alam ko. Nakikinig si Adi sa akin paminsan-minsan. What are your plans? Find another house on the next city? That is too risky. Hahanapin ka niya sa ibang lugar pero hindi niya maiisip na dyan ka lang sa bahay niya. Napahilot ako sa sentido dahil sa gusto niyang mangyari. Tila mas delikado ang gusto nito. Para naman kung gusto niyang umuwi dito? Yon ang pinoproblema ko. Di malabong di niya bibisitahin ang rest house niya. I'll figure something out to avoid that. I'm sure he won't go there. He is too busy focusing on you that he will neglect his house. Believe me, Angeline, anito. Bahagya akong kumalma sa punto niya. Napalingon pa ako kay Adi na kunot noo, nakikinig sa akin, kung kaya't tumalikod ako. Should I stay here for the meantime and do not go to work? What do you think? Suggestion ko. Much better, ako nang bahala kay Gecko. Di mo pwedeng iwan si Adi ngayon lalo pat wala si Nadia. Napatangwa ko dahil yun din naman ang gusto ko. Ayoko na munang lumabas. Hayaan ko munang isipin ni Andre na sa kabilang bayan ako na natili. Anyway, I'll bring groceries tomorrow. Don't bother, Aldrin. He bought me a lot of groceries earlier. Bagya ako na panguso matapos marinig ang malakas itong halakak. See? Believe me, he's crazy over you, Miss Masupil. Di mapigil ang komento nito na ikiniirap ko. Di ako naniniwala dyan. Alam ko na iba ang gusto niya. Better update me, Aldrin. Pagtatapos ko sa usapan. Naningkit ang tingin ko matapos sumagi sa isipan ko ang iilang sinabi ni Andre. Marinaw pa sa isipan ko ang kagustuhan niyang mabuntis ako. Muli akong nangilabot dahil doon. Ang maisip pa lang na muli niyang mahahawakan at makikita ang katawan ko, namimigat ng damdamin ko. Ngunit sa kabila nun sumisiksik ang init na hindi ko alam kung saan ang gagaling. Sa kabilang banda. Kinabukasan talagang di ako pumasok sa store. Sigurado ako nandun si Andre at sa malamang nguhin ang bahay na pinag-iwanan sa akin kagabi. Mama, can we swim? Ngumiti ako na malawak at pinagbigyan to sa gusto niya. Naghanda ako ng ilang pagkain bago kami tumuloy sa dalampasigan. Swerte na sakto lang ang sinag ng araw at di masakit sa balat. Masarap din sa pakiramdam ang hangin na siyang sumasayaw sa suot kong spaghetti strap sundress. Wait for me, Adi. Huwag kang pupunta sa malalim na parte. Sumaludo pa ito na kinatawa ko. Ngunit kahit tumayo ito at minadali ko ang pagkakabuhol ng buhok ko para sundan to sa dagat. Gotcha, Adi. Agad ko siyang binuhat. Humalakak siya at pilit na nagpapababa. Mama, no. Put me down. Pagpipilit pa nito. Mahina akong kinagat ang pisngi niya bago siya tuluyang ibinaba. I'll teach you how to swim. I know how, Mama. Papa, Aldrin, teach me how. Pagmamayabang nito na kinataas ng kilay ko. Di ko pa man sinasabi, pinakita niya na ang turo ni Aldrin. Kahit ganun, inalalayan ko pa rin siya. Sa sandaling yon, gusto kong isantabi muna ang problema kay Andre. Mas gusto kong maging masaya at kalimutan muna ang problemang yon. That's enough, baby. Eat muna tayo. Ilahad ko sa kanya ang palad na agad niyang hinawakan. Sabay kaming bumalik sa dalampasigan at naupo sa inayos kong tela kanina. Mama, when are we going to the market? Tanong niya sa kalagitnaan ng pagkain namin ng sandwich. Napakurap ako at gusto nang iwasan ang tanong, di ko naman maiwasan ang titig niyang seryoso. Probably next month? We have a lot of foods in the fridge, baby. Napatango ito ngunit kita ko naman na lungkot sa mga mata niya. Naibaba ko tuloy ang hawak na pagkain at nanlulumong tinitigan siya. Adi? Mahina akong tawag. Nag-angat siya ng tingin at pilit na ngumiti bago nag-iwas mo rin ng tingin. It's okay, Mama. I understand. I just want to see that man again. Pag-amin nito. Ang kaninang saya ko ay nawala ng parang bula, nagdamdam at napirmi ang labi. Hindi ko maintindihan kung bakit gano'n na lang kagustuhan ni Adi na makita si Andre gayong isang beses lang naman silang nakita.
Kung alam niya lang ang ugali ng ama niya, baka siya mismo, hindi nito na naisin na makasama. Ayoko man ay gusto kong maging maramot. Gusto kong ipagdamot si Adi. Let me see next week if we can go to the market. Di ko napigil ang bigkas matapos makitang lungkot niya. Really, Mama? Marahan akong tumango. Pero wag kang malulungkot kung di mo man makita yung lalaki ha. Kasi di ba baka hindi naman siya mamimili sa araw na yon. Pagpapaintindi ko. Ngunit tila hindi naman niya inisip yon at basta lang tumango. Nakasilay din ang ngiti sa labi nito kaya di ko mapigilang ngumiti. Kung busog ka na, you can go back into the sea and swim. I'll watch you here. Huwag kang pupunta sa malalim na parte. Agad tong tumango at tumalima. Sinundan ko pa rin naman siya ron ngunit di na lumusong sa tubig. Umupo na lang sa gilid at dinayal ang numero ni Nadia. Hindi mo maaalis sa kanya yon. Baka kasi naramdaman niya ang lukso ng dugo ko, no? Ani Nadia matapos kong ikwento sa kanyang nangyari. Alam ko naman yun. Di ko lang maiwasang magtampo, akala ko kasi nakalimutan na niya, hindi pa pala. Angeline, ay mo ba talagang makilala siya ni Andre? Baka hindi naman niya ilalayo siyang bata. Pinagbantaan niya kung ilalayo niyang bata, Nadia. Gusto ko nga umalis dito sa bahay niya eh. Nilingon ko ang rest house ni Andre. Kung tutuusin, komportableng manatili doon, kaya lang di naman akin. Baka naman panakot niya lang para balikan ka. Di siguradong tanong sa kabilang linya. Napatawa ako na mapakla. Ako? Babalikan niya? He can get and reject any girl he wants. Anong pinagkaiba ko sa ibang babae? Hay, isipin mo Angeline. Hindi rin birong ipahanap ka ng ilang taon. Mali mo may something. Ayokong umasa, Nadia. Gusto niya lang gumanti at gamitin ako ulit. Baka hindi siya satisfied sa iba. Kaya ako ang hanap niya. Matabang kong sagot. Girl, that's your weapon. Paikutin mo sa kamay mo ang karisma mo. Suhestyon nito na tinawanan ko. Sira, hindi yun basta nagpapabilog. Isa pa baka bumaliktad ang sitwasyon. Wala akong tiwala sa katawan ko. Naalala ko pa na sa isang haplos niya lamang ay bumibigay ako noon. Kaya't imposibleng hindi yan mangyari ngayon. Ano na lang, maghihintay ka na lang na mahanap ka niya pagkatapos ano, wala kang laban? Para naman kung dinala sa korte ang kustudiya. Girl, pareho nating alam na wala tayong laban. Mayaman sila at isang pitik lang ikaw mapupunta sa kulungan. Litanya nito. Napalabi ako ron. Sigurado kasing gano'n ang mangyayari. Dapat may plano ka. Tandaan mo, hindi lang si Andre ang kalaban mo. Nandun pa ang mommy at daddy mo. Paalaran nito na lalo nagpasakit sa isipan ko. Nadia, ayoko na. Di ko mapigil ang awa. Malakas tong tumawan, akala mo nagbibiro ako. Akitin mo na lang kasi. Biro pa niya na ikinasimangot ko. Akala mo ba madali yun? Hindi. Isa pa, ayoko na ngang maging malapit sa kanya. Girl, wag kang magsalita ng tapos. Kiss mo na lang ako kay Adi. Babush. Pinutol nito ang tawag na ikinailing ko. Hinawakan kong mabuti ang cellphone ngunit halos mahulog ko yon matapos maalala si Adi. Agad akong luminga sa paligid, ngunit mas lalo akong kinabahan nang di siya makita sa gilid ng dagat. Agad ako napatayo at tarantang lumapit sa dagat. Adi! Malakas kong tawag ngunit wala namang sumagot. Pinilit kong ikalma ang sarili kahit pa kung ano-ano ang pumapasok sa isipan ko. Paano kung nalunod ng anak ko? Kaagad din akong lumusong sa dagat at pilit siyang hinanap ngunit wala akong makita. Naging triple ang kabog ng puso ko at tuluyan ng sumisid at hinanap si Adi ngunit wala talaga. Pag-ahon ko, tuluyan ng kumawala ang hikbe sa labi ko. Adi, nasan ka na, baby? Please, magpakita ka kay mama. Ayoko mag-isip na masama ngunit di ko maiwasan. Kaming dalawa lang ang nandito at walang ibang tao. Kagat ko ang labing sinisi ang sarili. Bakit kasi inuna mo pa ang tawag, Angeline? Galit kong sisi sa sarili. Umahon ako at kahit nanghihina, sinubukan kong maghanap ng tao at humingi ng tulong. Adi, baby! Muling sigaw ko, ngunit sa bawat bigkas ko sa kanyang pangalan, walang natatanggap na sagot. Nanginginig ang kamay kong tinawagan si Aldrin. Aldrin, si Adi, nawawala. Muli, bumuhos ng luha ko. Nawawala ang anak ko, Aldrin, anong gagawin ko? What? Ano ba, Angeline? Paano nawawala? Dinig kong ingay sa kabilang linya at ang mga nagmamadali nitong yabag. Suminghot ako, tinahak ng daan patungo kay Manong Ruben. Kung magtatagal pa, baka di ko na mahabol ang buhay ng anak ko. Kausap ko lang si Nadia, na iba ng lingon tapos pagkatapos, di ko na makita si Adi. Paano ko nalunod ang anak ko, Aldrin? Calm down first. How can I calm down? Si Adi nawawala. Muling iyak ko.
Ask for help. I'm on my way. I will call the expert. We will search the whole sea. Oh my, this can't be. Naputol ang tawag na mas lalo kong kinaiyak. Hindi na ako makahakbang papapunta kina Manang Ruben. Patuloy ang bawat likidong bumubuhos sa aking pisngi. Lalo pa ako naiyak doon. Nabibingi ang isipan sa pagtawag sa akin ni Adi. Ba't parang imahe na siya na lamang ang tawag niya? Muli, tumawag to sa akin na siyang nakapagpapigil sa paghakbang ko. Ayoko lumingon sa takot na baka guni-guni ko lang ang pagtawag nito. Mama, where are you going? Doon na nalaki ang mata ko at agad napalingon sa likod. Ngunit tila rin ako tinulos mula sa kinatatayuan matapos makitang buhat ni Andre si Adi habang sa likod nila ay si Baron at Manang Ruben. Awang ang labit di makapaniwalang buhat niya ang anak ko. Mama, he's here. He found me. Magiliw na bigkas ni Adi. Kita kong matalim na tingin sa akin ni Andre. Nanonood yon sa aking kalooban at alam ko galit na galit ito. Sinulyapan ko si Manang Ruben para humingi ng tulong, ngunit nagyoko lamang to. Mama, come here. He knows you. Ani pang muli ni Adi. Bumigat ang paghinga ko matapos masalubong ang galit ng mga titig ni Andre. Sinubukan kong tumayo na maayos at marahas na pinunasan ng luha ko bago humakbang palapit sa kanila kahit labag yon sa kalooban ko. Na makalapit lalo naggalit ang mata ni Andre. Mariin bawat tingin niya at umigting ang panga sa galit. Let's talk, Angeline. If you tell another lie, you won't be able to see Adi again. Mapanganib niyang banta. Gusto kong ilaban ang karapatan at paghihirap ko, ngunit di ko maibuka ang labis na nararamdamang galit ni Andre. Tumuloy kami sa rest house. Inabutan ako ng roba ni Baron bago sila lumabas ni Manang Ruben kasama si Adi na nagtatakang nakamasid sa amin kanina ni Andre. Nakadungaw pa to bago sumara ang pinto. Am I stupid, Angeline? No, you made me stupid. Napaigtad ako sa sigaw nito. Nawalang lahat ng tapang ko at naikuyam lang kamao. Humigpit din ang hawak ko sa roba na hindi ko maisuot. I kept searching for 6 years but all this time, you're here at my home, living life with my son? Di makapaniwalang bigkas nito. Dinig ko pa ang tawang walang sigla at kitang pag-iling nito. Inis nitong sinabunutan ng buhok na mewang at tumingala habang nakapikit na mariin. It's not my fault, Andre. It's yours. Sariling desisyon mo ang maghanap. Lakas loob kong bigkas kahit sa mahinang boses lamang. Tumigil to at agad nagbaba sa akin ng tingin. Tinatagan ko ang loob ko lalo na nang lumapit siya. Right, it is my own decision. Pero Peste, how come I didn't know you're here? Malakas itong tanong na tila para lang din naman sa sarili niya. I pursed my lips as a coldness embarrassed my body. Hindi ko pinansin ang sinabi niya. Wala na rin naman sa sign makipag-argumento pa, gayong etot nakahanap na nga kami. Fix yourself and pack your things. We will leave in an hour. Nanlaki ang mata ko at nabitawan ng roba. Di ko siya makapaniwalang tinignan. Ayoko, hindi kami sasama sa iyo. Matalim ko siyang tinignan ngunit nagsalubong lang ang kilin nito. Isa pa baka nilalamig na si Adi? Hindi siya nakapagpalit ng damit. Mahinang paalala ko matapos maalala si Adi. Akbang maglalakad ako patungo sa main door, ngunit agad niyang nahagip ang braso ko dahilan upang matigilan ako. Pinabihis ko na kay Manang Ruben si Adi. You are the one who needs to change your clothes. Di na to nakasigaw ngunit may otoridad din ang bawat pagbigkas nito. No, gusto kong yakapin ang anak ko. Mas mahinang bigkas ko. Halos di pa ako nakahinga mula kaninang mawala siya. Pakiramdam ko mawawala sa akin ang anak ko. Adi is fine. Now wear this robe and change your clothes. Kinuha niya ang roba sa sahig at nilahad sa akin. Ngunit hindi ko yun pinansin. Mas natutok ang tingin ko sa pinto at gusto nilang tumakbo. Still stubborn, bulong nito. Ngunit agad niya ako hinarap at siya na mismo nagsuot sa akin ng roba. Umiwas ako ng tingin ng titigan niya ako. Now go upstairs, take a bath, change your clothes and pack some important things. Barahan ko siyang nilingon at tumiling. Bakit ko gagawin yun? Di mo ako katulong para utusan, Andre? Di siya natinag sa boses ko. Nagawa pa niyang ibuhol ang roba bago ko mabilis na hinapit sa bewang. Marahan niya ring tinabi ang mga buhok na tumabing sa aking pisngi at mata. I'm sure you don't want me mad, sweetie. Be thankful that I'm still considering it, and if you still continue to be hard-headed, we will leave you here. No way, Andre. Akin ang anak ko? Ngumisi ito. Yes, my sweetie. Adi is already in the car. Kapag naubos ang pasensya ko, may iwan ka mag-isa rito kasama kong anak ko. Binalot ako ng takot dahil doon.
Alam ko naman na kaya niyang gawin yon. Hindi mo anak si Addie, I said through my gritted teeth. Gagawin ko lang lahat ng kasinungalingan para lang hindi nito matangay ang anak ko. Imbes na magalit kay namangha pa ito. Really? Please don't make another lie, Angeline. Mata pa lang akin na. Hindi ko rin kailangan ng DNA test para sabing akin siya. Every part of him, shouts Andre. Shouts a Montero, sweetie. Siguradong sagot nito. Umiling ako, tinawakan ng braso niyang nakakapit sa bewang ko. Aalisin ko sana ngunit hindi naman natinag. Who told you that Addie is yours? He is not yours, Andre. Alam mo ba, ikaw lang ang lalaki sa buhay ko. 6 years and do you think I will not meet the man who's better than you? Hamon ko sa kanya. Tinaas kong kilit kahit nanginginig ang katawan ko dahil sa lamig at lamig ng titig nito hindi ako nagpatinag. Ngunit tila nahulog ang puso ko matapos makita ang galit sa mga yon at pag-igting ng panga nito. So nakipagsalo ka sa iba matapos mong umalis? How many times, sweetie? Tell me because we'll do the same just to get you pregnant with my child. Sa ikalawang pagkakataon, nasampal ko siya na malakas. Kita ko ang pagpula ng pisngi niya at ang bakas ng palad ko doon. Who are you to degrade me? CEO ka lang, mayaman ka lang, pero wala kang karapatang bastusin ako. Hindi ganyang klase ng ama ang gusto ko para sa anak ko. Hindi ikaw ang ama niya. Mariin kong bigkas. Tumatahip ang puso ko sa galit. Punong-puno ng hinanakit ang puso ko. Gusto kong magwala at sumigaw sa pangmamaliit nito. Tila inapakan ng pagkatao ko kahit pa salita lang ang mga yon. Nagiinit ang sulok ng mata ko. Kailanman hindi ko gugustong magkaanak sa'yo. Mahina ngunit mariing bigkas ko. Bahagyan nitong ginalaw ang mukha. Hinagod ang panga niya at tumiimbagang. Paglingon niya sa akin, di na maipinta ang mukha nito. Is that all? Biglang tanong niya na kinaatras ko. Wala akong pakialam kung sinong nakasalo mo. And I don't even care who Addie's father is. He is my son. I know. He is my son. His eyes are enough evidence to claim that he is mine. Huminga to na malalim matapos sabihin yon habang ako'y natulos sa kinatatayuan. Now do what I say, Angeline. Go upstairs, take a bath, and change your clothes. Pero, wala nang pero-pero. Kung ayaw mong sundin ako, magtatagal ka dito, Angeline. Handa akong bihisan ka. Mapanganib tong gumisin na kinapirmi ng labi ko. Ayoko man ginawa kong gusto ni Andre. Umakit ako sa itaas at naligo. Binilisan ko para agad na makabalik kay Addie ngunit di ko mapigilan ang magtagal at iyak lahat ng hinanakit ko. Paano nang mangyayari sa buhay namin ng anak ko? Alam kong malabo na magkasama pa kami ni Addie pagkatapos ito, pero kung may pagkakataong tumakas, gagawin ko. Na matapos, binuhol kong mabuti ang tuwalya bago lumabas. Ngunit nang makalabas siya ring pagkatigil ko matapos makita, nasa harap ng kama si Andre at siya pa mismo nag-aayos ng gamit sa baletang di ko alam kung saan niya nakuha. Tahimik akong humakbang at simpleng kumuha ng damit. Upang di niya mapansin ngunit naramdaman ko rin ang titig niya sa akin. Addie is downstairs waiting for you. Hurry up. Dahil sa sinabi niya kahit anong damit na lang kinuha ko. Niyakap ko mga yun at nagmamadaling bumalik sa banyo para magbihis. Hindi pwedeng magsayang ng oras lalo pat anak ko ang usapan dito. Pagkalabas ko ulit sa banyo, hawak na ni Andre ang may kalakihang photo album ni Addie. Nililipat niya, tinitigan ang bawat pahina. Bahagya ako natigilan ton lalo na't matapos makita ang pagkapos nito sa mga litrato ni Addie. Ngunit nang maramdaman ang presensya ko, agad niyang sinilid sa maleta iyon. Sinara niya yon bago ko nilingon. All done? What else do you wanna bring? Umikot ang tingin ko sa kwarto. Wala na. We will go back here. Says who, sweetie? We will be living in Manila and if you don't wanna go, it's okay. You can live here. Malamig nitong tugon bago binaba ang maleta at agad lumabas sa pinto. Nanlaki ang mata ko at binilisan ang bawat hakbang. Andre, hindi mo pwedeng basta nalang kunin ang anak ko? Tumigil to sa kalagitnaan at kinunutan ako ng noo. And why is that? He is my blood. Siya ang tagapagmana ko. Lahat ng kayamanan ko para sa kanya. He's already 5 and those years without me by his side are enough and done. Hindi mo basta-basta makukuha ang aking tagapagmana, Miss Di Masupil? Mas malamig nitong tugon bago muling humakbang. Hindi mo nga siya anak. Ano pa bang hindi malinaw doon? Maaring pareho kayo ng mata pero hindi mo siya anak? Nagpatuloy ako sa pagbaba para lang maabutan siya. Agad kong hinila ang braso niya na nasa ibaba na, ngunit walang gana niya lang akong tinignan. Look at Addie, Angeline. Which person can you see? Nabitawan ko ang braso niya at wala sa loob.
Nilingon ang anak kong may pagtatakang nakatingin sa akin. Naparunok ako matapos walang kahit anong kaibahan yon sa itsura ni Andre. Cute lang tingnan si Adi ngunit kamukha pa rin ni Andre. See what I'm saying? You cannot deny the fact that he is my survivor. Pagmamayabang niya. Napamang ako at malalim siyang tiningnan. Walang preno yung bibig mo, Mr. Andre. Walang ganang bigkas ko. Ikaw ba nagbuntis para sabing ikaw ang ama? Hindi lang naman ikaw ang nakasalo ko sa kama. Pagmamayabang ko pa kahit gusto kong kagatin ang labi sa pagsisinungaling. Then who is the father? Huhukayin ko ang pagkakalagyan niya para wala na siyang karapatan pa kay Adi. Pagbabanta nito. Bahagya ako nang ilabot doon, ngunit hindi susukuan ng kasinungalingan ko. Bakit ko sasabihin? Ayokong mawala ng ama si Adi. Naging kamukha mo lang naman yan dahil galit na galit ako sa'yo. Segway ko pa. Nag-isang linya ang labi nito. Binigyan ni Andre ng isang sulyap si Baron na tumalima upang kuhanin ng maleta. Na makalayo si Baron, nilapitan ako ni Andre. Tinitigan at nginisihan. Bumaba pa ang titig sa labi ko. Anong ginagawa mo? Sinubukan ko siyang itulak ng ekspertong umikot ang braso niya, paikot sa bewang ko, ngunit di rin naman ako nagwagi. Napirmi lang ang palad ko sa matipuno niyang balikat. Close your eyes, Adi. Malumanin nitong utos sa anak ko. Ha? Why po? You have a surprise for me? Tanong ni Adi sa kanya. Lalong umisi si Andre dahil doon at maaaring naisip nito. Ako naman ay halos hindi na makagalaw. After 9 months, my surprise will arrive, kiddo. But for now, I want you to close your eyes. Pagpapaintindi nito na umani sa akin na masamang tingin. Alright, just tell me when to open my eyes. Masiglang bigkas pa ni Adi. Peste ka talaga, Andre. You will never get inside my pants again. Ngunit nalunod lahat ng sasabihin ko matapos itong kabigin ang bato ko at umatake sa labi ko. Namimilog ang mata ko ng hina matapos muling maramdaman ang labi ni Andre. Sinubukan ko siyang itulak ngunit mas hinapit niya ako at mas pinalalim ang hagkan. Bumibigat ang pakiramdam ko at halos mahirapan na sa paghinga. Kulang na lang din sa bunutan niya ako sa higpit ng hawak nito sa bato ko. Gusto kong umiyak ng mga oras na yon. Gusto ko siyang suntukin, ngunit tila nawalan ako ng silbi at ng lakas. Kung di mahigpit ang hawak ito sa bewang ko, baka kanina pa ako nasa sahig. Still the sweetest. Bulong nito sa akin. Halos kapusin ako ng hininga sa tagal ng hagkan niya. Ang braso niyang nasa bewang ko'y humigpit at humahaplos. Kung di pa niya namalayan na halos mawalan ako ng hininga, di niya pa titigilan ang labi ko. Agad akong napayoko, naubo, pilit huminga na malalim. Hawak pa rin ito ang bewang ko at wala yatang balak bitawan. Now tell me, sinong mas magaling humagkan, sweetie? Na sinasabi mong ama ni Adi mas magaling kaysa sa akin? Malalim niyang tanong. Ilang beses akong huminga. Humawak sa braso nito bago tuluyang umayos ng tayo. Matalim ko siyang tinignan at marahas na pinunasan ang labi ko sa harapan niya. Napirmi ang kanyang labi, tila humigpit muli ang kapit nito sa bewang ko. He is far way better than you, Andre. Hindi niya ako hinahagkan ng marahas. Hinahagkan niya ako na may lambing. Malumanay kong bigas na nagpaigting sa pangako. Tell me, who is that man? He dangerously demanded. Akma pa lamang akong sasagot matapos marinig ang malakas na pagbukas sa pinto. Sabay-sabay kaming napalingon doon at nakatitig si Aldrin yon. Where's Adi, Angeline? Agad nitong tanong at di yata alintanang masamang tingin sa kanya ng kuya niya. Papa Aldrin, I'm here! Sigaw ni Adi bago tumakbo palapit kay Aldrin. Malugod siyang sinalubong ni Aldrin at hinagkan sa pisngi. Oh God, I thought we lost you. Bulong nito at mas niyakap si Adi. Ngumiti ang bata. Kabaliktaran ni Andre na tila kayang-kaya niyang durugin ngayon ng kapatid. Aldrin, you betrayed me. Malakas itong sigaw bago ko bitawan at sagurin si Aldrin. Nanlalaki ang mga mata kong hinabol si Andre sa pagsugod nito sa kapatid. Kalmado si Aldrin ngunit hindi si Andre. Isang suntok na lang masasaktan maging si Adi. You betrayed me. Ulit itong bigkas pagkarating sa harap ni Aldrin. Tamad na binitawan ni Aldrin ang anak ko at binunungan. Dahilan upang ito'y tumakbo pa palapit sa akin kung kahit di ko na nahabol pa si Andre. Mama, what's happening? Takang tanong nito. Binuhat ko siya tinagkan sa pisngi. Close your eyes and do not listen to whatever you will hear, alright? Duda man to'y tumango pa rin.
Gusto ko pa sanang ilabas na si Adi, ngunit nasa daanan naman ng pinto ang magkapatid. Napasingap ako matapos kwelyohan ni Andre ang kapatid, ngunit di naman natinag ang huli. Why, Aldrin? Hinanakit nito. Napapikit ako matapos niyang ambangan ng suntok sa mukha si Aldrin. Humigpit din ang yakap ko kay Adi dahil doon. Punch me, kuya. Punch me and let Adi see how bad you are. Kalmadong bigkas pa rin ni Aldrin. Doon ako nagmulat. Nakatigil sa ere ang kamao ni Andre habang walang emosyon namang nakatingin sa kanya si Aldrin. Gusto ko siyang palakpakan na hindi siya natitinag, ngunit alam kong labag sa kalooban niya na nag-aaway sila magkapatid. Ngayon malakas na ang loob mo, ha? Fine. Pabagsak nitong binitawan ng kwelo ng isa at ibinaba ang kamao. Tell me, Aldrin, bakit si Angeline? Mula kay Andre, lumipat ang tingin nito sa akin. Umiling ako pang sabing wag niyang papatulan, ngunit tila hindi niya susundin. Ngumisito, tinapatan ng titig ng kanyang kuya. Why not Angeline, kuya? Tinikwas nito ang kilay. You know that I'm looking for her and yet what? You betrayed me. Hinanakit muli ng isa. I am just helping her. Helping her? Then what about Adi, ha? Muling tanong nito sa kapatid. Nangunot ang noon ni Aldrin habang ako'y nakagat ang labi. Alam kong iba ang tinutukoy ni Andre sa iniisip ni Aldrin. What about Adi? Inalagaan at iningatan ko naman. If it were not for me, you wouldn't see them alive. Kurot noong bigkas ni Aldrin. And you think I will believe that? Kunwari niligtas mo pero ano, Aldrin? Pero ano, kuya? I did save her and watch over them. What's wrong with that? It's my responsibility to look after them. Pagpapaliwanag pa nito. Lalo ko nakagat ang labi. Nama ko ang tingin ni Aldrin ay muli akong umiling sa kanya, ngunit di naman niya maintindihan. Right. They are your responsibility. That's why Adi looked like a Montero. I didn't know you can do this to me, Aldrin. I did you a favor. What is wrong with that? Naguguluhan pa ring tanong ni Aldrin. You didn't, but I don't care. Not because you're Adi's father doesn't mean you can have them. Leave it to me and find another girl. Pinal nitong bigkas, ngunit umawang ang labi ni Aldrin. Di makapaniwala sa sinabi ni Andre. Mas dumiin ang pagkakakagat ko sa labi nang sulyapan ako ni Aldrin. Kumibit balikat ako. Kalaunan, lumitaw ang ngisi nito, tila iba na naman ang naiisip. Dahil doon, napailing ako. Why would I do that? They are my family. You had her once, but you did not take care of her. It is your loss, kuya. Mayabang tong ngumisi at akmang lalagpasan ng kuya niya. Ngunit, muli nitong kinabig ang kwelo niya. Pinagbabawalan kitang lumapit sa kanila, Aldrin. Kaya ko maging ama ni Adi. Ipaubaya mo siya sa akin at gawin mong lahat ng gusto mong gawin sa buhay mo. Bahagya ako nagulat sa gusto nitong mangyari. Di ko alam na seryoso si Andre na akuin si Adi kahit kunwari hindi niya anak. What? That can't be. I want Adi to have a complete family, kuya. And you're not suitable to be a father. You have a temper and easily get angry. Pang-aasar pa nitong lalo sa kuya niya. Nang sulyapan ako ni Aldrin, pinalakin ko siya ng mata. Ngunit kumindat lang ang loko. Kaya kong kumalma. Sa'yo ng lahat ng kayamanan ko, just leave them to me. Sa'yo ng lahat ng mana, hayaan mo lang sila sa akin. Mahinang pagsusumamo ni Andre. Di ko inasahan. Mas lalo na si Aldrin. Napakurapto at umawang ang labi. Pagkaraay kunwari nagkibit balikat to kuno at wala nang irarason pa. Fine, you can have them. But let me visit Adi once in a while. Pagtanggap nito. Piraningkitan ko siya ng tingin, ngunit nagtaas to ng kamay. Anyway, I need to go. Make sure they are safe, kuya. Kung hindi, akong makakalaban mo. Pagbabanta ni Aldrin, basta ba na lang lumabas sa bahay. Aldrin! Tawag ko sa kanya, ngunit ang bugok kumaway lamang. Inis ako nagpapadyak kahit nabibigatan kay Adi. Inianda akong sariling humarap si Andre, ngunit imbes na galit kunot ang noon nito. Diretso pa ang titig kay Adi. Walang sabing lumapit siya at wala ring pasabing binuhat si Adi na hindi naman nagulat. Is that the man you want? Di hindi niya kaya magpakatati at kaya kanya ipagpalit sa kayamanan. Dismayadong bigkas nito. Umirap ako at umiwas ang tingin. Inakit mo kasi sa pera. Ibalik mo kami sa kanya. Pagpapumilit ko. He arched his brows a little and effortlessly snaked his arm around my waist. No way, sweetie. Kaya kong patalsikin siya sa trono at kaya kong ubusin ang kayamanan ko para lang makuha ka. What? Are you crazy? Hindi nga sa'yo si Adi. Not anymore because he is now mine. Aldrin gave him to me.
Maliit tong umisi bago nalingon si Adi sa bisig niya. Palipat-lipat ang tingin at nagtataka sa asal naming dalawa. Hindi laruan ng anak ko na po pwede niyong pagpasapasahan. Mariing bigkas ko at hindi nito pinansin. Whatever you say, let's go. Anito bago nilingon si Manong Ruben na kanina pa tahimik sa gilid. Manong Ruben, please take care of the house. Huwag yan akong hahayaang may manatili na namang iba. Napamaang ako. Napatigil sa paghakbang ngunit wala tong pakialam na tinangay ako. Diretso ng sasakyan niya at basta lang pinatuloy sa backseat. Akala ko iiwan niya sa akin si Adi pero hindi. Maging siya sa backseat na upo. Beach Resort, Baron, and please, send a resignation letter of Angeline later to Gweco. Sabihin mo umagwat at huwag makialam sa properties ko. Tumango si Baron bago nagmaneho. Hindi mo ako kagamitan, Andre. Isa pa huwag mong idamay si Gweco. Nangunot lang ang noon nito at di pinansin ang sinabi ko. Maayos niya pang hinawakan si Adi ngunit wala itong nagawa nang subukang lumipat sa akin ni Adi. Agad kong niyakap ang anak ko at hinagkan sa noo. I'm sorry baby, this is not gonna happen again. Bulong ko sa tenga niya. Nag-angat sa akin ang tingin pagkatapos sinulyapan si Andre na masayang nakatitig sa amin. He's a bad guy, mama. Walang pigil na sambet ni Adi. He made Papa Aldrin go away. I hate him now. Hinanakit nito. Umawang ang mga labi ko. Paglingon ko kay Andre, tina naman nangisla pang mata nito at dumaan ng sakit mula doon. Sa kabilang banda. Sa resort ang diretsyo namin sa villa kung saan ako nagtago noon na siyang tinutuloyan namin. Alam ko, gusto ni Adi sa dagat ngunit sa oras na yon walang ngiti sa labi nito. Kurot na pa tong nakatitig kay Andre na may kausap sa cellphone. Yes, ready by penthouse or my house in the subd. I'll send you a copy of what stuffs you need to buy. Anito sa taong nasa kabilang linya. Bumuntong hininga ako at hinagod na lang ang buhok ni Adi. Do you wanna swim, baby? Malumanay kong tanong sa kanya. Mama, I'm sad. Pag-amin nito. Mumigat ang puso ko dahil katulad nito nalulungkot din ako. Pero syempre hindi po pwedeng maging malungkot sa harap ng anak ko, kaya ngumiti ako. I'll make some snacks, then we will do boating, alright? Gusto mo ba yon? Magbabangka tayo? Tinaas baba ko pa ang kilay ko para kuhanin ang sigla nito. Yes, mama, I want that. Agad tong lumapit sa palad ko. Di nga kami nagpalit ng damit. Diretso lang lakad namin papalabas ng villa. And where are you going? Bigla ang tanong ni Andre. Natigilan ako. Nilingon ako ni Adi at tila ako na ang gusto niyang sumagot. Magsaswimming sana kami at magbabangka. Bahagyang nagsalubong ang kilay ni Andre. Humigpit tuloy ang hawak sa akin ni Adi dahil doon. Wait me, I'll just get the life vest. Walang pasabi tong tumalikod at lumapit na sa cabinet. Pagbalik, may dalawang life vest na siyang dala. Halika kiddo, wear this. I'm sure that you don't know how to swim. Bahagya tong lumuhod para magpantay sila ni Adi. But I know how. Papa Aldrin taught me how. That orange plastic bothers me. Sagot ni Adi na nakapagpaawang sa labi ni Andre. Bahagya tong nawala sa focus at kita ko, bahagyang umigting ang panga nito ngunit kalaunan, kumibit balikat. Kahit na, better be secure than sorry. Ayaw man ni Adi, sinundan pa rin siya ni Andre ng vest. Binuhat nga ito at pagkatayo, inabot naman sa akin na isa pa. Wear this. Tamad nitong bigkas bago lumabas at iniwan ako roon. Nanggagalaiti ako at gusto ko siyang sigawan, ngunit nakatanaw sa akin ng anak ko kung kaya ngumiti ako. Dumiretso na ako sa speedboat na taliwas sa gusto ko naman na sakyan. Gumuhit na ang ngiti ni Adi at natuwa pa sa mga pagkain na pinahatid ni Andre. Teach me how to drive this one po. Masayang hiling nito. Kita ko napangiti si Andre at hindi nagdalawang isip na turuan pa ang bata. Doon sila sa Manabela habang ako nakatanaw lamang sa dagat. Iniisip ko kung paano tatakas. Kung bukas ay hindi magising si Andre, pagkakataon na yon para umalis. Hindi baling walang mabitbit na gamit, ang importante makawala sa mga kamay niya. Nabalik ako sa sitwasyon matapos tumigil ang speedboat. Nasa pampang na kami ngunit di pa rin maalis ang tuwa sa mukha ni Adi. Nagpabuhat pa ito kay Andre. Ayaw rin bumaba ng speedboat? Did you enjoy, kiddo? Ginulo pa nito ang buhok ni Adi. Yes, super. I want more. Humalukip-kip ako at bahagyang nagtampo. Did you enjoy?
Where's home? I live in the rest house. That is so near here. In Manila. We will live in Manila, buddy. Malambing na bigkas ni Andre na akala mo maganda yon sa pandinig. Napatawid ako ng tayo habang si Adi nangunot ang noo. Manila? Tanong nito pagkatapos ay nilingon ako. Where's that, Mama? Napasinghap ako at ayoko talagang sabihin yon dahil di naman namin planong sumama. Manila is... Ngunit hindi ko na ituloy ang sasabihin matapos akong titigan ni Andre. Naikriyom ko ang kamay sa banta ng titig niya. Manila is far away from here. That's where I live and work. It has big buildings and the city life. Pagpapaliwanag ito na ikinairap ko. But if we will live there, it means that we will leave Papa Aldrin here. Sa malungkot na boses ni Adi. Kita ko na wala ang ngiti ni Andre at kumunot pa ang noo. Will you forget about him? I am your new father. Di mapigil ang bigkas nito. Bahagyang nanlaki ang mata ko sa sinabi niya. Napalapit tuloy ako at takmang kukunin si Adi, ngunit iniwas niya. Ha? You are new my papa? Uncle din po kita? Alertong tanong ni Adi sa ama nito. Nakagat ko ang labi matapos bumuhos ang kalituhan kay Andre. What do you mean uncle, kiddo? Papa Aldrin is my uncle and since you said you are my new papa, it means you are my new uncle? Nagtagal ang titig ni Andre sa bata at pilit iniintindi. Haba ako'y sanalakay na ng kaba. Dumoble ang kaba ko mapunta sa akin ang titig nito at pinaningkit ako ng tingin. Uncle ha? Bulong nito. Yes, I love Uncle Aldrin, that's why I call him Papa. Pagbibida ni Adi. Napaatras ako na makitang pag-angat ng gilid ng labi ni Andre. I am not your uncle, buddy. Walang ligoy na bigkas nito. What? Litong tanong ng bata. Naalarma ako tuluyan ng lumapit. Pilit ko ring inagaw si Adi na hindi ko naman makuha. Do not listen to him, anak. Nagsisinungaling siya, baby. Dahil hindi ko siya makuha, tinakpan ko na lang ang tenga niya. Di ko inalis kahit pa nagtataka niya akong tinignan. Will you shut up, Andre? Masyado pang bata si Adi para intindihin yan. Mahina ngunit may gigil na bigkas ko. Ngunit tila mas galit ito. This is the perfect time, sweetie. Let me introduce myself to my son. Hindi mo siya anak, pilit ko. He laughed lowly as if I am joking. Nailing pa siya na muli akong tingnan. Then who is the father? Stop with the lies, Angeline. The more you lie, the less chance I'll have to be with him. Pagbabanta nito dahilan para manghina ako at mabitawan si Adi. You can't do that. Nangihinang bigkas ko. Yes, I can. I can send you now to jail and let you suffer there, so behave, sweetie. Naparunok ako tatakot para sa sarili at kay Adi. Sumikip ang puso ko lalo't matapos malingonan ang nagtatakang mga mata ni Adi. What are you about to say po? Tanong nito kay Andre. Huminga na malalim si Andre at nagawa pang patakan ng hagkan sa noo si Adi. As I was saying, I am not your uncle, buddy. Huh? Then what? Sumeryoso si Adi at tila naging interesadong muli. Because I am your real father, baby. Halos pumiyok ang boses ni Andre na hindi ko inaasahan. Is he saying the truth, Mama? Napunta sa akin ang tingin ni Adi nang may pagsusama mo. Alam ko na kahit dito naghahanap ng ama, masaya itong makilala si Andre. Labagman sa loob ko, tumango ako ngunit hindi ko inaasahan ang matalim nitong titig kay Andre. I don't like you. You hurt my mama. Ani Adi na parehong nakapagpaawang sa mga labi namin. I saw how Andre knotted his brows but then he still managed to carry Adi in his arms. You must be tired from the ride, buddy. We'll rest for a while then we will leave and go back to Manila. Nagkatinginan kami ni Adi at tingin ko ayaw rin itong umalis ngunit wala na kaming magawa. Pagkaraan lang ng 2 oras, nakasakay na kami sa chopper ni Andre. Inabutan niya ako ng headphone habang ito mismo naglagay noon kay Adi. Hindi ako umiyak sa biyahe. Maging si Adi kinausap si Andre kahit miminsang kinukuha nitong atensyon ko. Nakatulog pa ang bata hanggang sa makarating kami sa Maynila. Ako na magbubuhat. Pigal ni Andre sa kamay ko. Tahimik na lang akong bumaba at hinayaan siyang dalhin si Adi. Is the limousine ready? Tanong nito kay Baron. Kahit mabilis sa mga hakbang nila, pinilit kong makasabay. Baka kasi bigla na lang nila akong iwan at basta na lang tangay ng anak ko. Kahit inaantok ako, hindi ko sila nilubayan ng tingin hanggang makarating sa parking lot. Halos gulat pa ako nang senyasan akong tumuloy sa loob ng sasakyan ni Andre. Walang salitang pumasok ako. Mabigat si Adi. Ako nang hahawa ko nabibigatan ka. I can manage. He might wake up if you insist. Tamad nitong sagot. Napirmi ko ang labi at nanahimik na lang at piniling sumandal sa bintana.
Muli lang bumalik lahat ng nangyari sa nakaraan habang tinitingnan ang mga building. Sinalakay ako ng lungkot matapos maalala sa Nanay Celia. Kasalanan ko kung bakit siya pumanaw at nagsisisi ako na pinilit ko pang sarili ko sa karangyaan. Napakurap ako nang tumigil ang sasakyan. Agad kong nalingon si Andre na papalabas na. In the meantime, we will stay in my penthouse. Lilipat tayo sa mansyon kapag nakilala na ni Lolo si Adi. Paliwanag nito kahit hindi ko naman tinatanong. Tumango lang ako sa plano nito. Di ko rin alam kung kasali ba ako sa lahat ng yon. Napapikit ako na mahilo sa loob ng elevator. Napahawak ako sa aking sentido at hindi sinasadya magsalubong ang mata naming dalawa ni Andre. Di ko alam kung dahil lang ba sa hilo, ngunit nakita kong dumaan ng pag-aalala sa mga mata nito. Are you alright? Tumango ako kahit pahalos umikot na ang paligid ko. Kulang na lang din matumba ako nang makalabas. Kung hindi niyo ako mahawakan sa balikat, malamang humandusay ako sa sahig. Di ako makasagot. Tahimik na lang akong inalalayan hanggang makatuloy sa penthouse niya. Kahit bakit sagda nakalalay ang kamay nito para hindi kami mahulog. Pwede ka lang tumuloy sa kwarto. Adi have an own room. Niwan ako nito sa tapat ng pinto. Di na ako nagreklamo pat basta na lang tumuloy. Humiga sa kama, tinayaan ng sariling lunurin ng antok. Di ko alam kung anong oras na yon, ngunit marahan ako nagising. Matapos maramdaman ang nundo ng kama at kumot na tumabing sa katawan ko. Maliit kong minulat ang mata para lang manlaki ang mga yon matapos makita si Andre sa tabi ko na nakasando at handa na sa pagtulog. Anong ginagawa mo dito? Di ko mapigilang sigaw. Kinunot ang noo at baliwalang pumigit. This is my room. Where else do you want me to sleep? Sa sinabi nito, agad ako napaupo at naikot ang tingin sa paligid. Nahagip ng tingin ko ang ilang gamit niya at coat na nakasabit pa sa upuan ng mesa. Umakma akong bababa at lilipat sana sa kwarto ni Adi, ngunit agad nitong pinigilan ng kamay ko. Where are you going? Wala na ibang kwarto. Sa malamig nitong boses. Nanlumo ako at pilit inaagaw ang kamay ko, ngunit ayaw niyang bitawan. Nagmulat pa siya at inip akong tinignan kung kahit napatigil ako. Sa kwarto na lang ni Adi, ako matutulog. Mahinang paalam ko. He's asleep, let him be. Stay here, sweetie. Don't worry, I won't do anything to you unless you want to. Gumisi pa ito at umani siya na masamang tingin sa akin. Sa sahig na lang ako. Ngunit natigilan ako at halos mapasigaw matapos itong hawiin ang babasaging pencil jar sa side table. Dahilan para mabasag ito at madurog sa sahig. The floor is not safe to sleep on. There are lots of broken glasses. Tamad na bigkas sa tila wala lang ginawa niya. How dare you? Lay in bed now or everything will be a mess. Putol niya sa mga sasabihin ko. Marahan niyang hinigit ang kamay ko kung kahit wala akong pagpipilian, kundi humiga muli sa kama. Ayoko ring maubos ang gamit niya sa loob. Don't touch me. Paalala ko pa sa kanya. Psst, I won't. Labas sa ilong na bigkas nito. Binitawan na niya ang kamay ko. Agad akong tumalikod at tinaklob ang kumot sa katawan ko. Gusto kong umiyak sa oras na yun, ngunit takot akong marinig niya. Di ko maintindihan kung ba't ako napunta sa ganitong sitwasyon. Puno ako ng hinanakit ngunit di ko namalayan ang mahulog sa pagtulog. Nagising na lang akong mag-isa sa kama. May sinag na ng araw at malinis na rin ang sahig. Ayoko pa sanang bumangon kung di ko naalalang wala na ako sa rest house. Pabalikwas akong tumayo. Inayos ng higaan bago nagtungo sa banyo at naghilamos. Nagmadali upang agad puntahan si Adi ngunit wala na to sa kwarto niya. Mabilis bumaba para lang matigilan matapos makita. Nasa mesa na si Adi at si Andre walang pang itaas habang nagluluto. Naparunok ako at pinokos ang tingin kay Adi. My mama is a good cook too. Bida ni Adi sa kanyang ama. Really? But I can teach you how to do this? Suyo rito ni Andre. Even so, I don't want to be here. I want to be with mama alone. I don't like you now. Walang prenong sambit ni Adi. Umawang ang labi ko at doon lang naintindihan ang gusto niyang sabihin. But I can provide a lot. Mahinang sagot ni Andre. Still, I will always choose Mama because Mama never left me and raised me with lots of love. Naantig ang puso ko ron ngunit napaatras matapos malingonan si Andre. Galit na nakatingin sa akin. It's your fault. My son hates me, Angeline. Ako sa nito sa akin. Sa kabilang banda, hindi ko alam na papayag to sa gusto ni Adi. Akala ko kanina magagalit si Andre at ikukulong lang kami sa penthouse ngunit hindi. Tahimik kaming kumain pagkatapos sinayaan nito si Adi na bumalik sa kwarto. Na maiwan kaming dalawa, doon na ako kinabahan. Find a house within an hour. Kung di mo kaya, Adi will stay here and you will leave.
Napamaang ako at agad binitawan ang hinuhugasang plato. That's unfair. Gusto ng anak ko na makasama ako. Sabay kami nga alis dito sa ayaw at gusto mo. Sa oras na yun, gusto kong sumigaw, ngunit ayaw kong marinig ako ni Adi. That's fair enough, Angeline. You took years from me. Those years are enough for you. Di ko kaya makita gaano ko kamuhian ang anak ko dahil naniniwala siyang pinabayaan ko siya. Mahina ngunit may diing bigkas nito. And so, ayaw pa rin sa'yo ni Adi kahit anong gawin mo. My decision is final. 1 hour, Angeline. If you can't find a place to live in, say goodbye to Adi. Di ko siya makapaniwalang tiningnan. Hindi man lang ako nakasagot at basta na lang niya ako iniwan doon. Taranta ako nagugas ng kamay at di na tinapos ang paghuhugas ng plato. Agad kong hinanap ang cellphone at tawagan si Nadia. Good morning, Angeline. Anong balita? Humikab pa ito. May bahay ka ba? O kaya apartment? Nandito kami sa penthouse ni Andre at kailangan kong makahanap ng matutuluyan. Kundi palalayasin niya ako rito at maiwan sa kanya si Adi. Nadia, tulungan mo ko. Pagsusumamo ko. Ha? Paano nandito ka? Diba nasa Guimaras ka pa? Dito na sa Manila, ano? Pwede ba sa tutuluyan mo? Kagat ko ang labi matapos itong matahimik sa kabilang linya. Kala ko hindi na siya sasagot. Bumuntong hininga to bago nagsalita. Bruwa ka, di na tinatanong yan no? Dito tayo magsama-sama. Text ko sa yung address ha, pahatid ka agad dito. Napapikit ako at nagpasalamat. Agad kong pinutol ang tawag at hinintay ang text nito bago umakyat at pumunta ng kwarto ni Adi. Nandun si Andre abalang nagbubuo ng Lego. Take a bath, baby. Pupunta tayo sa bahay ng tita Nadia mo. Nilahad ko ang kamay kay Adi na nakaupo sa sahig. Really, mama? Ngumiti ako at tumayo. Baligo ka na at magbihis. Wait kita. Ginulo ko ang buhok niya at tinayaan siyang magtungo sa banyo. Nang wala na siya, hinarap ko si Andre na nasa akin na ang tingin. I found a place. Siguro naman di mo na kami guguluhin. Sarakasi kong bigkas ko at tinaasan siya ng kilay. Binaba ang hawak na maliit na Lego bago maliit na ngumisi. I let you be with Adi but that doesn't mean I'm letting him go. Pupuntahan ko siya kung kailan ko gusto. Kukunin ko kung kailan ko rin gusto, Angeline. Matatag nitong sagot. Nawala ang tapang ko at tila ng hina ang tuhod ko. And don't ever think of escaping again because my eyes are everywhere. Paalala nito bago tumayo at iwan din akong nanghihina. Nasapo ko ang noo at bumuntong hininga pagkalabas nito. Walang hiya ka, Andre? Bulong ko sa aking sarili. Nawalan man ako sa focus, nag-aayos pa rin ako. Kala ko nga kami lang ni Adi ang magbabiyahe ngunit mali. Nakasunod si Andre at nakaabang ang limousine niya sa ibaba. Namangha pa ron si Adi at natuwa na nakasakay siya sa ganong sasakyan. This is where I ride last night? I didn't know I was asleep. Mahinang tumawa si Andre at ginulo ang buhok ni Adi. Yes, buddy. You can have this car if you want. I can give this to you. Namilog ang bibig ni Adi at namangha. Buong biyahe yon ang bukang bibig nito. Ayaw pa nga yatang lumabas na makarating sa apartment ni Nadia. Adi, I miss you. Kumaway si Nadia sa kanya dahilan upang magmadali to sa pagbaba at takbuhin to. I miss you too, tita. Humaganto sa pisngi pero agad ding lumayo at tinuro ang limousine. That car is mine. Pagmamayabang pa nito. Alanganing tumawa si Nadia matapos itong matanaw ang inip na si Andre. Agad pa nitong niyaya sa loob ng bahay si Adi sa kaba. Nang pumasok sila, nilingon ko si Andre na nilibot ang tingin sa apartment. Maayos naman ang bahay, ngunit alam kong hindi yun kasing ganda ng penthouse nito. Tumikim ako para kunin ang atensyon nito. Sabihin mo lang sa akin kung kailan ka bibisita. Hindi pwedeng araw-araw, Mr. Montero. Kumibot ang labi nito at nang tingnan ako'y nang lamig ang buong katawan ko. Who says I need permission from you? Nilakasan kong loob at kinunot ang noo. Di ko naman sinabing magpaalam sa akin. Ang gusto ko lang sabihin mo para naman maihanda ko si Adi. Masabihan man lang na darating ang isang halimaw. I mean, na darating ka. Ngumisi ako na mag-isang linya ang mga labi nito. Umayos siya ng tayo at muli nilingon ang bahay. I suggest to enjoy each moment with Adi. Pabitin itong suhestyon. Nangunot ang noo ko. At binigyan siya na nagtatanong na tingin. What do you mean? Ngumisi siya na mapanganib sa akin at naglakad papalapit. Nagawa pa nitong ilagay ang ilang hibla ng buhok ko sa likod ng aking tenga. What I mean is that, probably next week, you will be behind bars. Look for a good attorney, sweetie. I will fight for my son's custody and you cannot stop me. Pagbabanta nito na nakapagpahina sa akin. Sa kabilang banda, Nadia, ilalaban niya raw sa korte.
Suminghot ako at di maisip ko anong gagawin kapag nangyari yon. Shh ka nga, ang ingay mo eh. Baka magising si Adi? Baka naman tinatakot ka lang. Baliwalang bigkas nito habang patuloy sa pagkain ng ice cream. Hindi. Kilala mo naman ang bugok na yon, walang sinasanto. Muling litanya ko. Malamang, kaya nga bugok, peste ka. Pabalang na sagot nito. Nairita ako sa klase ng sagot niya at tinapunan siya ng tissue na may sipon. Angeline naman, mukha ba akong basurahan? Ba't kasi parang di ka naman interesado? Tinaas kong kilay na kinakunot ng noon nito. Baka naman kasi nga tinatakot ka lang. Baka ang gusto niya magsama-sama kayo sa bahay niya, gets mo? Umiling ako dahil di ko maisip na iisipin yun ni Andre. Malabo yan. Isa pa ayaw sa kanya ni Adi. Di pwedeng pilitin ang bata kung ayaw naman. Umingos ako ngunit bagsak ang balikat na sumandal sa sofa ni Nadia. Huwag mo muna kasing isipin hanggat wala pa sa harap mo. Tingnan mo muna yung mga kilos niya kasi baka gusto niya lang talaga ng mahabang oras kasama ng anak niya. Pagpapaliwanag pa nito.